Ricky Girl! Welcome back, Patty! Ay, nako, it's so... It's so good ba to be back? Hindi ko masabi. Kumain ka ba sa iyong bakasyon? Kumain ako, pero naglakad ng napakalayo dahil nga nagtitipid na rin sa gasolina. Wow! Kaya pala sabi ko, pag tayo ni Patty, sabi ko, ang sexy mo ngayon. Wow! Ito. Your calves are so nice How was today. it while I was away? Did you miss me? Of course, I miss you very much every who sat day. in? Si Ka Nelson? Ang pinaka-hottest na Hottest? weatherman. Si Ka Nelson Lubao. Ngayon siya naman nagbakasyon ngayon. Ayan, Ka Nelson, maraming salamat ha. Ikaw ay, ano yun? Humalili. Humalili. Diba? Habang ako'y wala. Pero have a safe and wonderful vacation din para kay Ka Nelson. Sinubukan namin kumanta siya ng Sakura-Sakura Oh, mo. alam Hindi niya. niya kinaya. Iba yung kinanta niya. Ano kinanta niya? Ano nga yun? Isang araw. Nagmamaneho sa Cubao. Bakit yun ang kinanta niya? At may sayaw-sayaw. Kasi gusto niya ipakita na maganda daw yung kasama niya. Sabi ko, grabe naman, baka isipin lang GGSS ako. Hindi naman masyado. Ikaw, kamusta ang Japan? Di finally nakita ko ngayon, Sakura! Kumanta ka ba habang nandun ka? Nagpunta kami sa isang park doon, ang dami-dami mga sakura trees na talagang, that's the reason why we went, because my mom has been really wanting to see this cherry blossom. So finally, sabi ko, Mommy, after so many years of this cherry blossoms being so elusive, finally nakita mo na siya. Tamang-tama talaga yung pagpunta namin. So maraming salamat po kay Ka Nelson, kay Ricky, na namiss ako. Ako ay nagpapasalamat na maski na 3 araw ay nakapagpahinga, nakapag-recharge, bonding with my mom, with my siblings, and my tita. Yung walang kabayaran, yes, diba? Talaga. At habang ako ay nagpapasalamat, maraming salamat rin, Ricky, sa Crystal International Awards. Ayan, ulitin ko, Crystal International Women's Award pala. Kasi po, sila po ay kinilala nila tayo bilang outstanding news and public affairs program. So maraming salamat po sa Crystal International Women's Award. At syempre si Oliver, parang wala na, na-freeze na siya. Di ba? Bilang pagkilala nga sa ASPN bilang Outstanding Program for News and Current Affairs. So thank you very much po sa Crystal International Women's Award. Women Power nung March pa rin. March pa rin. Ba? Uy, oo nga. Pala, March bukas pa ang sweldo. Bukas sweldo. Ricky Girl, bukas na ang sweldo. Para ma-replenish ang iyong piggy bank. Ginastos. Dahil napaka-ano ng iyong madugo. Teka lang, mataas ba yung presyo ng gasolina sa Japan? Alam mo, Napansin ba? hindi nila masyadong ramdam. Pero nung pumunta ako sa Dotonbori, di ba yan yung parang tourist, may mga matatanda na nagrarally. Ganun. Galit sila kay Trump kasi nga pati sila, syempre naano sila, na nagkakaroon pa rin ng kaguluhan. But when I was reading some articles, ang Pilipinas talaga yung pinakamataas na tinamaan ng presyo ng produktong mga petrolyo. Parang more than 100% na. Parang Japan, parang 15-20% lang ang itinaas. Dahil meron sila, di ba, almost 1 year na buffer stock. So 80 million tons. Di ba? Or whatever. Basta at least hindi sila parang tayo na isang kayod, isang tuka pagdating po sa gasolina at sa diesel. Makita mo ba, pagdating mo, ang diesel po ngayon, nasa 140 plus na per liter. Bukas, di ba? Bukas ang itataas kasi para mamaya bibigay namin sa inyo yung asanin yung for sure. Magtataas presyo po ng lahat ng produktong petrolyo. Kaya kanina, nagpakarga na ako, maski nakalahating tangke pa lang. Dapat ganun huwag mong hihintayin na sagarin. Di ba? Pag medyo half tank na, pakarga ka na. Basta bago mag-Tuesday. Kung anong kulang, ipakarga mo na para hindi masyadong masakit, mabigat. Puso, di ba? Kaya nga naisip namin, paano pa talaga kung tayo ramdam na nga natin yung taas ng presyo ng gasolina. Paano pa talaga yung mga minimum wage workers, di ba? Lalo yung mga drivers natin. Paano pa sila kikita talaga? Yes, ay nako. So anyway, mamaya marami naman kaming mga kurot puso na mga kwento para mas kinapapano ma-inspire. So, okay, let's go now with our unang pambungad na kwento ngayong umaga. Okay, sa ating mga listeners po sa Radyo Agila 1062, magandang umaga. Samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 ng umaga.
Okay, number 1, pambungad po natin. Ito yung ating swabing pambungan ngayong umaga, Lunes. One day, Pecha de Peligro, ika nga. Viral po sa social media ang isang simpleng mensahe mula pa sa isang jeepney driver. Speaking of mga jeepney drivers, no? Kasi sila talaga yung nararamdaman natin yung kanilang kulang na nakita dahil nga yung pamasahe nila, hindi pa sila pinapayagan, di ba? Magtaas pasahe. So ito, maraming ang mga netizens tumagos ang kanilang puso dahil may isang 19-year-old na psychology student, nag-post po siya sa kanyang social media account ng pakiusap po ng isang driver ng jeep na nabasa niya habang siya po ay bumabiyahe papuntang Palawig, Zambales. Ito po yung nakasulat dun nga sa kanyang mensahe. Nakaprint at nakadikit daw sa loob ng jeep at nakikiusap yung jeepney driver sa kanyang mga pasahero na kung maaari, kusa na lamang daw sila magdagdag ng pamasahe. Kahit magkano, 'di ba? Kumbaga voluntary, 'di ba? Kayo na lang magbigay kung magkano kailangan ninyo. Ang catch diyan, sabi niya, pero kung wala rin kayong pangbayad sa pamasahe, sabihin nyo lang at hindi ko na kayo sisingilin. Wow! O, di ba? Diba? Two-way street. So, kung yung mga may konting sobra, di magbigay kayo kumbaga ng tip. Tama. Pero kung wala rin kayong pangbayad sa pamasahe dahil nga ang hirap ng buhay ngayon, sabihin nyo lang at kumbaga i-waive. In fairness naman si Manong, Di napakabait ba? din, Paying it forward. Paying it nga, forward. Si So Santa. parang, yun nga, parang whoever can afford, you give. But if you cannot afford, I'm willing to give also, di ba? So it's a two-way street. So ang sabi nga nitong netizen na ito, ang parte na nakasulat daw, kung wala po kayong pamasahe, magsabi lang po kayo at isasakay ko po kayo. Grabe. Ayun naman yung diba? maganda sa kanya, no? Oo. Talaga, sana talaga tulong-tulungan tayo. Tulong-tulungan, diba? tsaka para-paraan na lang, di ba? Wala nang kumbaga ngayon, ito yung mga panahon na you have to have humble hearts. Hindi ka na pwede masyadong magyabang. Hindi talaga. Di ba? Kasi kung wala ka naman talagang ano ba yung humingi ka na ng tulong? Magsabi ka na ng Tama. katotohanan. Hindi, parang yung nandito ka pa ba noon, nung may nagpa-full tank? Oo. Tapos Nabasa ko yun, 5,000. Kawawa naman Ang kawawa yung gasoline boy, kasi siya daw kanya- magbabayad. Di ba? Sana Ay. naman hindi tayo gano'n Oo. dahil isipin din natin. Siya nga may kasasakyan yung gasoline Correct, boy, wala. correct, Di ba? correct. Oo. Para ito, kaya namumutok po yung pisngi ko ngayon, kaya kami ni Efe ay naglagay ng bagong style na buhok kaya para hindi halata. Kasi nung weekend naman ako, staycation lang. Oo, sa kasama yung bahay. pamilya. Pero grabe, Oo. ang mahal pa rin ang lahat ng staycation kasi may mga party, may mga pinuntahan kami mga event. Oo. Sa gasolina pa lang, Oo, grabe na. oo. Tapos yung mga, kahapon nagtulog lang ako, grab Oo. naman kami ng pagkain, Oo, di ba? oo. Naku, nadali na naman ako patpi dyan. Bakit? Yung grab driver ko, hindi iniwan yung aking Pagkain? pagkain. Pero bayad siya. Pero naku, ayun na lang, isip ko, siguro kailangan mas din niya gutom talaga. siya kesa Oo. sa iyo. Oo. Pero sana baka hindi niya nakitang katawan mo. Akala niya siguro matsubika. Sabi niya, hindi na kailangan. Binasa niya, Ricky Matay. Ay, mataba ito. Sagana to sa pagkain. Hindi niya alam pag makita ka niya Pero hindi, sana ganun talaga. Tayo tulungan na lang. Honesty. Pwede humingi na lang, di ba? Ako Yes. naman nagbibigay ako ng tip, di ba? Sa Grab, Yeah. meron yan, magbigay ka ng tip. Oo. Lalo nakita ko, di pa jack lang yung gamit niya. Bicycle. Pero nakakalungkot lang na may mga tao talaga na, napupush talaga tayo ngayon no, sa hirap ng buhay. So isipin na natin, sana nakatulong sa kanya. Correct. Ayan. Oo. Ito naman, Patpi. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at may mga transport strike, unti-unti rin bumabalik ang diwa po ng bayan. Ayan. Sa ilang lugar, may mga inisyatiba kung saan maaaring mag-iwan ng tulong para po sa mga driver, katulad na lang ng food packs. Oh, yan. O kahit anong In kind. kayang maitutulong Yes, yan na bukal oo. sa puso, kagaya ng community support. Again, ito na una sila nung Yes, pandemic, diba? oo, sa maginhawa. Just get what you need. Yes. Diba? Huwag naman yung buong Oo. isang dosena ng itlog kukunin mo. Isang buong bigas, isang buong Oo, sako ng bigas, bigas, correct. Ayan po, sa Maginhawa Street po ulit yan. Yes. Simple lang ang panawagan nila. Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay Ayun. sa pangangailangan. Yan. Ayan. So kung meron po kayo siguro na Mga sobra-sobra. dagdag, oo, diba? Pwede kayo Pangdagdag. magbigay. Mga Ayan. noodles, itlog, Oo. yun yung mga naging popular during the pandemic, Tama. diba? Tinapay, Oo. bigas, sabi mo nga, Oo. mga sardinas, gulay. Yan. Lalo na yung mga gulay, diba? Diyan sa mga farmers natin na minsan sobra-sobra, imbis na Tama. iniiwan Ay, na oo. lang sa kalyen at nabubulok. O, diba? Kunin yan, tapos ipamigay na lang. At tapos yung mga may kaya, maglagay naman kayo maski na konti, di ba? Oo. Kung baga yung budget niyo kunyari sa isang dosenang itlog, doon makukuha niyo ng libre, maski na kalahati lang, mag-iwan kayo para may pangbili rin
naman Yun yung na. mga tao. Oo, yan nag-umpisa na, Ay, no? okay, Pero yun alam ba, na nga. nakakatakot din, Pati, no? Sabi nga nila, parang ito na daw ba yung Parang lockdown pandemic 2.0? ulit. Yeah. Parang nag-umpisa na lahat. Ayan, Oo. meron na Para tayong maraming mga... nagbabalik Oo. balik tanaw sa mga Ayan, that was just what 6 years ago, So, diba? 2020. Akalain mo, no? Oo, fresh na fresh pa sa maraming kaisipan. At yun ang panawagan rin, 'di ba, ng ating pangulo. Sabi niya, ngayon ang panahon talaga magbayanihan Bayanihan spirit. talaga. 'Di ba? Yung small acts of kindness, Tama. you don't realize it, but it really goes a long way. 'Di ba? Small acts, it doesn't have to be big. Oo. You don't have to be a philanthropist to Tama. do it. Oo. 'Di ba? Yung mga simple, Oo. magpapasakay ka lang sa kotse mo, o yung mga patungo, or yun na nga, share yung mga baon mo, imbis na mabulok, di ba? Tama, Pamigay oo. mo yung baon mo. Kapag may sobra ka naman kahit paano, Yes, ipamahagi mo na kaysa oo. nabubulok sa bahay mo, di ba? Correct. Oo. Ito pa, Ricky, ha? Sa gitna po ng lahat, hindi lang mga tsuper ang nagpapakita po ng malasakit sa mga pasahero. Dahil maging ang ilang mananakay, nagpakita rin po ng kanilang pakikiisa sa dinaranas po ng ating mga public utility drivers sa pampublikong sasakyan. Nagpasalamat po kasi ang isang tsuper, ang pangalan po niya ay si Roel Manuel, matapos may isang pasahero nagbayad, ng 200 pesos na pamasahe. Wow. Lampas-lampas po sa karaniwang pamasahe po sa jeep. Binigay niya po ang pasahero ang bayad bago bumaba ng jeep. Oo. So parang tinip, Oo, di ba? parang- Hindi man nagpakilala yung naturang pasahero, ramdam po ng tsuper ang malasakit. Sa maliit nga na paraan, nagiging malaking tulong ang kabutihan, lalo na ngayong ramdam po ang bigat ng taas presyo ng krudo. Di ba? Ayun na nga, di ba? Yung mga ganyan, small surprises, siguro si pasahero, baka may extra. Nakakuha di ba? ng bonus siguro. Nakakuha ng bonus. Oo. O di, binigay niya kay Manong Tsuper. Magkano, di ba pag kinakausap natin si Naka-Opet, magkano take home na lang mga jeep dito? Meron. 3 to 500 3 to na 500. lang. Meron nga, may umiyak na. Oo. Kasi umabot na ng 30 pesos na lang yung inuwi niya. Ay. So talaga naiiyak na talaga sila. Meron pa isa, nag-viral Oo. din ng weekend. 72-year-old naman na lolo, Oo. di ba? May mga ayuda. Oo. Hindi siya naipasama sa mga Sa listahan. ayuda. So talagang ramdam na ramdam mo talaga yung sakit ng hinaing talaga ng taong bayan ngayon. Ay, nako, Ricky girl. Pero ano bang weather update ito? Ito medyo masaya-saya naman si Obet. Ang Talaga? saya niya kanina. Okay. Kasi naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang bumbunan. Siyempre, may bike libre po yan. Vitamin D sa atin lahat. I love you, Obet. Sa kanyang bumbunan Kung hindi niyo po alam, ang aming executive producer ay proudly bald. Proud to be In bald. fairness naman kay Obet, tuwing dumating siya. Caring naman tuwing, niya. Oo, Diba? matipuno. Caring. Tapos talagang Oo. maliwanag ang ating kapaligiran tuwing siya ay dumarating, maaliwalas. Kasi okay. aliwalas po ng panahon po natin ngayon. Dahil makararanas po, tama nga, maliwalas na panahon ang hilagang bahagi ng Luzon. Makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat naman ng Metro Manila. At ang natitirang bahagi ng bansa, epekto naman ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Ang highest temperature po natin ngayong araw, ito umakyat na ng umakyat. Umabot na ng mainit 32.8 degrees Celsius na mararanasan mamaya alas 2 ng hapon. Asahan naman lulubog ang araw mamayang 6:08 ng gabi. Samantala, 40 degrees Celsius na heat index posibleng maranasan sa ilang lugar. 5 lugar ang posibleng makaranas ng 40 degrees Celsius na heat index at ayon po sa Pag-asa, ang extreme caution index ay pwedeng maramdaman sa San Jose Occidental Mindoro, Dagupan City sa Pangasinan, La Carlota City sa Negros Occidental, Zamboanga at Cotabato City. Sa nasabing heat index, ang mga residente ay pwede makaranas ng heat cramps o heat exhaustion kapag mabilad na matagal sa araw at pwedeng humantong naman ito sa heat stroke. Nako. Manatili pong ligtas, magdala ng mga pananggalan sa init at uminom ng sapat na tubig. Oo. Di ba? Pag ganitong mga panahon na mainit, marami nagkakasakit. Bawal magkasakit ngayon dahil, di ba, mahal. Oo. Di ba? Lahat po nagtataasan. Kaya, Gamot, nagtaas ng gamot, presyo, diba? services sa mga ospital, nagtaas Professional na rin. fees sa mga doktor. Oo. Kaya kung kaya nyo po talaga pangalagaan nyo po yung mga sarili, hydrate. Huwag po kayong bibilad sa ilalim ng araw unless yun po ay
yung trabaho ninyo. Pero Oo. di ba yung mga MMDA enforcers nga, may Oo. 45-minute break pa nga, Tama. 30 to 45-minute break. Oo. Kaya po mag-alagaan po natin talagang sarili natin dahil bawal po magkasakit. Okay, kanina sinabi na namin ni Ricky no, na tataas po lahat ng mga produktong petrolyo bukas. Kaya po kung kayo po ay may budget, maski na ngayon po ay araw na petsa de peligro, magpakarga na po tayo kasi maski na papaano makakatipid po tayo. Bukas inaasahan po tataas po ng 2 pesos 50 centavos kada litro ang gasolina. Ang diesel na naman, nako, 8 pesos, 8 pesos, pa rin. mataas pa rin. Oo. So parang papalo na, baka 140 na nga Yun kada na nga, litro oo. ang diesel. Habang ang kerosene, wala naman po silang nakikitang paggalaw pa. So ito po, bukas, asahan nyo nga po, big time pa rin po ng akyat presyo po ng produktong petrol sa gasolina at sa diesel. Pero inaasahan natin, marami na rin mga balita na yung mga in-order natin ng mga bariles ng Oo. langis ay unti-unti nang dumadating. So parang sinasabi nila, may sapat na supply daw tayo hanggang end of June. Kasi dati, Anong petsa na? Marso na? oo nga, that's why, dati hanggang Oo, May lang, di oo. na nagdagan tayo ng isang buwan, maski na papaano. kahit paano, no? Ay, pero magtipid-tipid pa rin po tayo ng kuryente, ng Tubig. gasolina, lahat, Lahat diba? na, no? Pagkain, tubig. Pero ito nga yung LPG daw, di ba? Ay, Talagang ang dami nagrereklamo. Oo, hanggang ngayong buwan na lang daw yung supply natin. Kaya tumataas lalo yung presyo. Oo, parang 1,800 daw Diba? para sa isang 11 kilogram ang Parang 40 pesos tinatansya. per kilo na yata Per ngayon. kilo. Ano? Ang taas nun. Paano na yung nagtitinda ng fishball? Ay, wala na nga. Di ba? Nako, Kataas yung presyo ng fishball. baka ano na ni tawag doon? Uling na lang? Uling ang gagamitin. Balik tayo sa uling ngayon. Ito na. Okay, ito na ang ating super panalo news. Ricky sa'yo Girl! yan, sa'yo yan. Baka makuha ko na naman. Oo, read. Okay, isang pagsaludo po sa isang top cadet po ng PNPA o ng Philippine National Police Academy, Class of 2026. Walang iba kundi siya ay si Van Marie Cagasan. Siya po ay mula sa Baybay City na ngayon kinilala na pong top cadet ng Silang Paglaloob, Class of 2026 sa Philippine National Police Academy. Aba, tingnan mo, ang ganda niya, nga. O si Vanna. Ang ganda ng uniform. Oo. Sa gitna po ng kanyang training, dumaan po siya sa isa sa pinakamabigat na pagsubok, ang pagkakasakit daw at ang pagpanaw ng kanyang nanay. Dahil po sa lung cancer. Nako, ginusto man daw niyang umuwi noon para sa kanyang nanay, pero ang mismong nanay niya ang nagbigay po sa kanya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang laban niya sa PNPA. At makalipas po ang 4 na taon, tagumpay na po siya, si Vanna. Hindi lang siya nagtapos, nanguna pa siya sa 326 cadets at tumanggap po ng mga prestiyosong parangal tulad po ng Presidential Kampilan Award. Ayan po, kaya congratulations po kay Van Marie Cagasan. Congratulations. Women power Women talaga. no? O, Sa PNPA. dami-dami ng kadete, Oo, di ba? mga- Siya yung nanguna. mas maraming Oo. lalaki dyan, for sure. Oo. O, di ba? Mas matalino talagang babae, Totoo feeling naman ko. yan. Hindi talaga, may pagsusuri naman, may pag-aaral naman talaga. Oo. Mas matyaga kasi ang babae, Tsaka di ba? tayo kaya natin mag-multitask. Oo. Diba? Mga lalaki, wala. Wala talaga Ha? mo. Anong side comment nila? ano sabi nila? Ano yung side comment? Hindi totoo na mas matalinong babae. Sinong lalaki nagsabi Si Obet. niyan? Lalaki lang magdi-disagree sa atin. Oo. O, ikaw, it's your turn. Sige, ito Ricky naman, girl. Pati, tagumpay sa makabagong tukla sa larangan ng kalusugan. Kalusugan. Ang putas na bignay. Bigay. Nabigay. Nakala ko may putas sa bignay na ngayon. Ang nakaraniwang ginagawang juice o wine ay may bahaging parte pala na binabaliwala at madalas itapon. Yan po ang pomes o pinaghalong balat at buto. Oh. Pero ayon sa, ano ba yung pomes sa Tagalog? Hindi ko alam. Ako pang tinanong Diba? mo. Ayan po, ayan yung pomes. Para siyang ubas no? Pero Oo, parang usually, uba. tinatapon yung balat niyan at saka yung buto. Pero ito ngayon ayon sa pag-aaral, ang simpleng byproduct na ito ay may mataas na dietary fiber at kaya makatulong sa pagpapababa ng glycemic index ng mga karaniwang pagkain katulad ng bigas at mais. Ang resulta daw nito kapag kinonsumo ng tao, mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar na mahalaga sa pag-iwas sa mga sakit katulad ng type 2 diabetes and obesity. Oh, pomes. Ayan. Pomes, That's a oo. new fruit. I wonder how it tastes, no? Oh, Pero marami ako natatikmang pomes juices na nga talaga. Oo. Alam ko yung pomegranate. Pero Pomegranate din, hindi ko oo, alam tong pomes. Oo, Anong oo. Tagalog kayo ng pomes? Ha? Bignay. Bignay. Tama nga, bignay. Ah, Hindi bignay. oo. Akala ko hindi bigay. Oo. Okay, bignay. Saan nakikita yan?
Oh, di ba? Binebenta ba yan? Hindi. Oh, okay. Nakikita ba yan sa Pilipinas? Malaman Oo. po natin yan mamaya mula sa ating Google at Wikipedia na si Joyme. Joy, okay, ito Ricky Girl, isa pa. Sa gitna pa rin po naman ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng langis, may tulong rin po para sa mga commuters at drivers. Inilunsad po ito ng Manila City Government. Siyempre sa pangunguna ni Yorme. Ayan, ni Yorme Isko Moreno ang programang libreng sakay sa jeepney. So na-finalize na nila ito over the weekend ng lungsod ng Maynila. Ang kasunduang matapos ang isang pagpupulong kasama po ang sama ng 22 jeepney operators at yung mga tsuper ng mga jeepney na ito. Sa ilalim po ng programa na ito, sagot po ng LGU ang kita ng daily income ng driver na hanggang 3,000 pesos kada araw. Divided into 3 eh. 1,000 para sa operator, 1,000 para sa driver, 1,000 para sa diesel. So bibigyan sila ng LGU ng 3,000 kada araw para nga, yun ang pag-divide, no? Tigi 1,000 yung operator, driver, at saka yung pang-diesel. Ganda programa yan, Yes, so libre ang pamasahe ng pasahero basta ang masasakyan nilang jeep ay saklaw po ng programa. Over 1,400 jeepneys, if I'm not mistaken, plying within Manila, the city of Manila. Ang nabasa ko rin po dito, hindi lahat ng araw, parang 2 or 3 times a week kakayanin ng lungsod ng Maynila na i-subsidize, di ba? Kasi 1,400 jeepneys flying dami, Manila, diba? ang dami, di ba? So, ang target nga ng programa ay makapagsilbi sa humigit kumulang 100,000 commuters every day. Manila City kasi Manila yan City. So, yun na nga, like I mentioned, 1,400 jeeps po ang inaasang lalahok po dito at isang konkretong hakbang ito para maibsan nga ang epekto ng krisis sa transportasyon. So, dapat nga yung mga LGUs, para-paraan na lang kung paano mo matutulungan ang mga constituents, di ba? Ika nga ni Ate V, may constituents. Ay nako, ito, mabalita naman natin, yung DOTR din pala, magbibigay na rin sila ng mga ayuda bukod pa sa binigay ng AX 5,000 ng DSWD. Kasi nga maraming hindi na isama na sa sa listahan. Kaya wag po kayo mag-alala, nag-assure naman ang secretary po ng DOTR na talagang mabibigyan po lahat ng drivers this time around. Pero again, we have to remember, sabi nga, 2 billion plus lang yung naibigay sa kanila. Imagine buong Pilipinas yan, ano? So, basta, panalangin sana lang tayo. nandun kayo sa listahan. Nasa listahan nga tayo. Okay, Ricky, three issues pa rin po tayo. Issue nga. Parang nasobrahan talaga yung tulog ni Ricky, girl. Putok-putok at sarap pa ng pagkain. Ito po, sa gitna po ng babala naman ng Department of Agriculture na pwedeng umabot. Ito na nga, nabalita natin last week, no? 300 pesos na po kada kilo. Ang manok, kada kilo? Ay, grabe. Kada kilo, 200, di ba? Bago yung bago itong krisis sa Middle East, nasa 200 na. Ibigyan nga natin ng ikaw yung mahilig magluto, Patpi. Tinolang manok, fried chicken, chicken adobo. Diba? Chicken wing, whatever, chicken wings. Chicken apritada, chicken na, tinasabi ko na ba tinola? Tinola number 1. Pero hindi, 1 kilo na manok, hindi naman isang buong manok yan di ba? Ang 1 kilo ba na manok, 1/4 lang, kumbaga. Halimbawa, pag 1 kilo, kasi per kilo, 300 pesos per kilo. Hindi, usually may yung maliliit na manok, 1 kilo talaga yan. Ayan, ang manok at tumaas ng malaki ang presyo ng bigas dahil po sa mahal na langis. Kinu-question po ngayon ng United Broiler Raisers Association na nasabing projection, ikiniit na mababa ang farm gate price ng mga paling. At lugi na yung mga producer habang nananatiling banta ang mas matinding pagtaas ng presyo kung magpapatuloy ang krisis sa langis. Alamin po natin ang kanilang mga saloobin mula kay Attorney Bong Ingsyong, ang chairperson ng United Broiler Association ng UBRA. Nako, alam mo, usually pag ganito mga krisis, yung mga nananamantala dyan, yung mga traders Totoo yan. Diba? Sabi nga nila, mababa yung farm gate. So bakit aabot sa supermarket na o sa palengke 300? So usually yung mga middlemen, yun ang sinasabi nila, yun ang talaga may sala. Pero sinasabi nila, mataas ang presyo ng gasolina, ng crudo, ng toll, di ba? Yung mga tao or whatever. So sana, ako sa akin, as long as it's justified, wag lang tayo talaga mag-take advantage. Okay, issue number 2 naman po natin. Inaasahan po ng House Committee on Justice ang pagkakain po ng petisyon para ipatigil po ang impeachment process
laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay matapos maghain po ng Temporary Restraining Order o TRO si Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema noong March 27 para suspindihin nga ang mga impeachment proceedings. So pag-usapan po natin ito at makakausap po natin si Attorney Michael Powa. Siya po ang legal counsel po ni Vice President Sara. At makakausap na po Ngayon natin. na. Ngayon na. Ngayon na. Okay. Apa. Pwede bang namin Pwede kami umupo? umupo muna? Okay. Upo na muna tayo. Kausapin na po natin si Attorney Michael Powa para po dito sa ating dito po sa mga nangyayaring mga Siyempre. impeachment process, no? Impeachment Hindi proceedings. alam ba nung habang wala ka, Patty, na sobrang busy talaga ni Attorney Michael Powa, ang defense team ni VP Sara dahil nga dito sa kanyang impeachment proceedings Okay. pa rin. Ano? So kasama na po natin Kasama ngayon. na natin Attorney Michael Powa. Good morning po. Good morning, Ma'am Patty, at good morning din, Ma'am Ricky. Good morning, Sorry, no, Attorney. paunin lang. Initially, I wanted to be there in Yes. person. Oo. Nagkaroon lang ng urgent meeting, kaya pasensya na po talaga. Ay nako, I'm sure very valid your excuse for not being here, but nevertheless, thank you very much for still making the effort, no, to guest today on our show. So Attorney Michael, ito na po, naghain po si Attorney Torion, no, ng TRO sa Korte Suprema para ipagpaliban daw muna itong impeachment proceedings. Ito ba ay in consultation with you? Were you aware that he was going to file this? Or kayo ba ay nagulat dito? And your reaction po? Well, number one, dun po sa unang tanong nyo, no? Wala pong naging consultation with us, si Attorney Torion and his team. I think the Vice President also already mentioned in an interview, if I'm not mistaken, yesterday or Saturday na hindi rin yata siya nakonsulta ukol dito. Ganun pa man, this is just something similar to last year. I think last year nung nag-file kami ng SC petition, nauna din yata sila Attorney Torion, no? Same day pero nauna rin sila. So walang mga nagiging consultation, but I'm pretty sure kasi, no, as lawyers, baka sa tingin ko may napansin rin sila ng mga constitutional infirmities kaya sila naghain itong petition na to. To be honest with you and to be very frank, kahit ako personally, hindi ko pa nababasa, no, yung petition na inihain nila, and siguro intentionally and deliberately na rin na hindi namin binabasa kasi syempre ayaw din naming masway yung sa mga arguments nila. So meron din kasi kaming sariling strategy sa defense team. So kami mismo hindi muna namin binabasa yung petition nila. Oh, so may follow-up lang there, Attorney Michael po. Is it something that you welcome? Or is this just going to muddle the issue? Or it doesn't affect any? Does this have Well, any bearing? I wouldn't say that it will muddle the issue kasi hindi naman, sa totoo lang, wala pa akong karapatan magsabi dahil hindi ko pa nga nabasa yung kanilang petition. But sa atin, anyone naman has the right and prerogative to file cases before the Supreme Court kung sa tingin nilang may mga infringements sa ating sa Constitution. No? Pero ang defense team, we're more focused with our own strategy. So as I've always said in previous interviews, kasi parati ako natatanong, ma'am, kung kami ba ay aakyat rin sa Supreme Court, Yeah. no? And I've always said na that is a real possibility. That possibility is always on the table. Hindi naman natin kinakailayan. But the situation is constantly evolving, hindi ba? So between nung unang naihain itong mga reklamo na to, tapos sa mga hearing na nagkaroon ng sufficient determination, sufficiency, and form and substance, paiba-iba kasi nag-evolve. So tayo, we are still monitoring the situation, but hindi naman natin ikakailan na napag-uusapan na rin namin sa defense team yan. At gusto naman natin kung tayo man ay aakyat sa Supreme Court, syempre gusto natin talagang malakas, no? Yeah. Yung basihan natin sa pag-akyat. So I guess we'll know in a few days kung anong magiging desisyon namin, but antabayanan na lang po natin kasi ako, I don't want to preempt any of our moves, and I also don't want to say anything final at this point. Okay. Okay, Attorney, good morning po. Good morning, Ma'am Ricky. Ito na nga po, di ba, supposedly po, screening lang, kumbaga, yung mangyayari regarding the case pagdating po sa Kamara de Representantes. Pero parang ang dami rin po nagsasabi na parang naging mini trial po ito. Ano po ang tingin nyo dito? Opo, well, yan naman po naging posisyon natin. Although yung word na mini trial, I don't really want to dwell on that anymore kasi kahit po ang ating kagalang-galang na chairperson ng Committee on Justice, nililaw na rin naman yan. No?
na it's just a term and a clarificatory lang naman ang intention nila. So I don't really want to dwell on that out of respect na rin for the Committee on Justice and of course the Honorable Chairperson. Pero ang posisyon talaga namin at ito ay nilagay namin sa aming liham sa Committee on Justice the day before the previous hearing is yun nga no, sa tingin namin kung ang trabaho ng or ang purpose ng Committee on Justice rather is to determine probable cause, it must be confined doon sa nakalaan o nakasaad sa mga reklamong inihain at doon sa mga attachments, maging ebidensya ba ito, affidavits na naka-attach doon. No? Now, once we go beyond that, and we are asking for documents no after the accusations have been made, sa tingin namin lumalampas na ito no sa initiation or sa pure determination of probable cause at kaya nga nilagay namin ang posisyon namin that if we are venturing into something like somewhat like a trial, ito ay malinaw naman na ibinigay na kapangyarihan sa Senado sa ating saligang batas. No? Sa ating saligang batas, just to be clear, ang initiation is exclusively with the House of Representatives. We are not contesting that. Pero pagdating naman po sa trial, that is exclusively vested upon the Senate. Kaya gusto lang namin ilahad na sa aming posisyon mukhang nagkakaroon na ng blurring no or meron ng infringement na nangyayari dito. But of course, again, that is with all due respect to the committee. I'm sure they have their own position and yun nga, may doon sa nakaraang hearing, I think may mga hindi nagustuhan yung aming sulat. We regret na ganun yung naging effect because that was really not the intention. The intention as lawyers is to protect the right of our client at kailangan namin ilahad yung aming posisyon. Oo. So Attorney Michael, ngayon po no medyo nagkakaroon na ng kumbaga yung laro no sa Kamara de Representantes. Ang NUP nag-withdraw na po sila. Sabi nila hangga't may bago kayong mga ebidensya na ipapakita, kami po ay hindi kami magpapabor diyan no yung pagpapatuloy po ng impeachment proceedings. Is this something that you are was it expected? Anong reaction niyo dito? Ito ba ay nagpapatibay sa inyong kaso na umatras na po ang pangalawa yata no na pinakamalaking political party sa Kamara? Opo. If you're asking if we expected that, definitely hindi po, no? Hindi namin na-expect yung mga ganyang, Laro, oo. sa totoo lang, alam naman natin na ano to sui generis, it's both legal and political. So hindi naman natin pwedeng i-discount yung political factor. Pero hindi po namin inasahan yan, yung mga ganyang pronouncements. Ganun pa man, tayo ay nakafocus lang naman doon sa proceedings. But at the end of the day, yung pag-withdraw nila, we still don't know ano bang mangyayari pag nagkaroon ng botohan, hindi ba? Sa ngayon, may mga naririnig na rin tayo na pronouncements na may numero na, ika nga, no? Para iakyat ito sa Senado. Kaya nga kami, medyo nagtataka kami kasi ang posisyon namin is kung sa tingin namin, ang determination ay dapat dun lang sa nakasaad sa reklamo at attachments, tapos sinasabing may numero na, bakit hindi pa iakyat? No? Kung iaakyat, ano pa yung purpose nitong mga hearings? Although, we do admit na kahit naman sa piskalya, pwede namang magkaroon ng clarificatory hearing. Pero ang clarificatory hearing, by the word itself, it's to clarify things that have been stated in the complaint and the attached pieces of evidence. So if we go beyond that, then ibang usapan na yon. That's why naglahad na kami ng aming posisyon ukol doon. Okay. Okay. So, Attorney, unique nga po yung kaso ng impeachment kay VP Sara because she was elected separately with a separate mandate and all, ano. So, kapag po matuloy nga po ang impeachment laban sa isang vice-presidente, ano po yung magiging implikasyon po nito sa political landscape po natin? Nako, ma'am, I'm sorry, I cannot reply to that because ako po ano lang no sa legal lang. Pero ang masasabi ko lang po sa ngayon, kung sinasabi nilang may mga impeachable offenses no, laban sa ating Vice Presidente o pangalawang pangulo, sa atin naman we're ready to face all of those allegations kasi ang parating sinasabi is hindi raw sumasagot ang ating Vice Presidente. Pero I think there's a proper place and time para sumagot siya
And kung ito nga iaakyat sa Senado, perhaps, at least sa aming pananaw, yun ang proper venue para sagutin niya lahat ng ito. Sa ngayon pa naman, determination pa lang ng probable cause. At nakita naman natin ang mga naging botohan noong sa determination of sufficiency in form and substance. So, overwhelming yung boto, no, pagsabi nun. So, sa atin, ang pananaw lang namin, kung talagang they feel that there are sufficient grounds to bring this up to the Senate, handa naman po tayong harapin lahat ng aligasyon at hindi naman po umiiwas ang ating Vice Presidente pagdating sa accountability. Okay, so attorney, kung may ugong-ugong na nga po, no, na talaga may numero na po sa House of Representatives na iakyat po sa Senado itong kaso po ni VP Sara, are you confident po na kapag umakyat po dito sa Senado nga ay may numero naman po kayo? How do you perceive po? Ano po yung ina-anticipate natin kung sakaling talaga matuluyan na po sa Senado? Well, ang focus po natin, kasi po ang parati namang nating naririnig na ang bawat senador is independent, hindi ba? So, although we cannot deny that this is highly politicized, no? That's a highly divisive issue. Ang focus natin is to present the defense, no, of the Vice President the best way we know how para makumbinsi natin ang mga senador na hindi bumoto sa kanyang impeachment or to vote against impeaching the Vice President rather. So, ang focus lang po talaga ng legal team, and this is what we've been preparing for since last year. Kasi last year, akala natin aakyat din naman to matutuloy din yung hearing sa Senado at yung trial. So, sa ngayon, ang focus lang talaga natin ay ipakita yung ebidensya, no, laban sa mga paratang na to. The burden of proof is always with those that filed those complaints, no? Pero pag once mailabas nila yan sa Senado, syempre, kami rin, kailangan din naming i-rebut kung ano yung mga nailabas nilang mga witnesses o ebidensya laban sa ating Vice Presidente. So, handa po tayo dyan. At pagdating sa boto, umaasa na lang kami na with our presentation, ay they will decide no against against the Vice President no, pagdating sa impeaching her. Oo. Attorney Michael, I'm just curious, no? What is your reaction dito ba sa pag-issue po nila ng subpoena? Kasi hinihingi yung kanyang SALN, bank records, tax documents. I will just play devil's advocate. Marami nagsasabi kasi, pag ipalabas na ito, parang for sure, matutuluyan na si VP Sara o aakyat na sa Senado. So I have two questions na back-to-back. Number one, your reaction about this, the subpoena to show her bank records and her tax documents. Tapos yung pangalawa, kung sakali, no, are you going to compel your client, the Vice President, to attend yung mga hearings po sa Kongreso? Kasi pag umappear siya dyan, di ba, it's either make or break either matutuloy o hindi na matutuloy. So is she saving her appearance for Congress or she's going to await na dumating po sa Senado? What is your to her? Your Thank you, recommendation? Ma'am Pat Pino. First, I'll answer the first question on the issuance of mga subpoenas. No? So, pagdating sa subpoena naman po, kasi kami, our opposition or our objection is fundamental. It's really on the conduct of the proceedings now, no, that we feel is already bordering on trial, and therefore that belongs exclusively to the Senate. So when we say that's our fundamental objection, that includes all ancillary processes, meaning pati yung mga pag-issue ng subpoena. Pangalawa, if I wanted to directly address yung subpoena mismo, titingnan din natin kung ano ba yung nilalaman ng subpoena. Kasi alam nyo, kunyari, ang sinubpoena SALN niya, for example, from 2007 no, until I'm not sure if it's 2024, 2025. But very clear naman sa Supreme Court decision na ang impeachable offense refers to offenses committed while in office as an impeachable officer. So yung 2007, nung vice mayor pa lang siya, nung mga panahon na mayor siya, we do not see the relevance in that, no? But again, sabi din natin, di ba dapat ang determination is just with the complaint and the attachment. So ano ba nangyayari dito? Pwede na ba yung mag-akusa ka ng isang tao tapos tsaka ka na lang hahanap ng ebidensya o tsaka ka na lang magpapakalap ng mga dokumento in the hopes that something incriminating might somehow pop up?
So yun yung mga talagang objections natin. In fact, kahit ako, 'di ba, there's a subpoena against me that for my time in DepEd. But that's okay. Yun naman po willing po ako mag-attend at sasagutin ko po yung mga tanong to the best of my personal knowledge. Wala naman po tayong tinatago dito. Ngayon, dun po sa pangalawang tanong nyo, if the Vice President will attend or not. Sa ngayon, as I said, fundamental yung objection namin, no, against these proceedings. So, although ayoko magsalita ng tapos, sa ngayon po, no, we are not advising her to attend specifically because if she attends, ano ba yung magiging extent ng participation? Kasi nakasulat naman sa rules that only the committee members may examine and cross-examine these witnesses. So, syempre, as lawyers, we have to look at the advantage and disadvantages of having to, ask your client to attend these proceedings. At pangalawa, although nagbago na, no, may amendment, in fairness to Representative Diokno, I think he proposed an amendment na pwede nang magtanong yung abogado, or at least to list questions and then to give it to the chair, and it's up to the chair kung itatanong yung mga questions na yon. Although may ganung amendment, syempre tayo pa rin, no, we really maintain Siguro. we really maintain our fundamental and constitutional objection to what's happening. But that's I want to make it clear, hindi tayo nakikipagdebate sa ating mga lawmakers at sa Committee on Justice. They have their position, we have our position. Of course, this whole entire proceeding is highly divisive. At nirespeto natin ang posisyon nila in as much as gusto rin natin na marespeto rin naman yung posisyon namin. So, pero you didn't answer my question, Attorney Michael. Which one? Which one? If you will recommend that the Vice President attend the congressional hearings na para tapos na, no? She says her piece. Kasi, di ba, parang before her pronounces, gigil na siya. Gusto niya talaga magsalita na eh. Pero kasi, baka nga pag magsalita siya doon, either they will vote in her favor or hindi. So, if ever, umakyat yan sa Senado, dalawang appearances ba or isang appearance na lang? When will you give the Vice President her time? Well, actually, sa ngayon, sinasabi natin kung mag-appear siya, matatapos ba? I mean, that's Oo. also debatable, di ba? So, okay. sa amin, sa ngayon, of course, like I said, I don't want to say anything final. May constant consultation naman kami with the Vice President, no, as our client. But pag umakyat ng Senado, doon, pwede kami magpresenta, pwede kami mag-cross-examine. We can test the credibility of all these witnesses speaking against her, hindi ba? So, mahirap magsabi. Will I recommend at this point? At this point, hindi ko pa nakikita kung may advantage. No? So, titingnan na muna natin yung developments and we will react accordingly. Okay. Okay, siguro sa akin po, huling katanungan para sa inyo. Para ngayong umaga lang naman. Ito po, karamihan nga po sa aligasyon ngayon, laban po kay VP Sara, umiikot po sa betrayal of public trust. So, Yes. pero ito po, it's very interesting, Pat P, dahil po sa mga latest po na survey, including Okta Research, patuloy po tumataas yung trust rating naman ni Vice President Sara. How do you explain this disconnect po ba? Hindi lang po ba naiintindihan siguro ng mga mamamayan kung gaano katindi yung kaso or talaga pong kulang talaga sa ebidensya? And what do you think po, may epekto po ba ito sa impeachment case ni VP Sara? Well, iba naman po kasi para sa akin itong impeachment proceedings dun sa trust ratings. Although obviously nakikita natin na kahit na grabe po yung mga batikos laban sa ating Vice Presidente, hindi lang sa ngayon, but starting from 2023, I suppose, ay at least nagpapasalamat din siya parate na sinusuportahan pa rin siya, no, ng karamihan sa ating mga kababayan. Pagdating naman po sa impeachment proceedings, talaga namang ang sagot namin diyan dun sa answer ad cautelam namin is, well, walang ultimate facts eh. So sasabihin natin na sinasabi doon, for example, na si VP Sara nag-commit ng plunder kasi may confidential funds siya, ginamit niya yung confidential funds, pero hindi din naman matukoy kung paano niyo nasabi na napunta sa bulsa niya yung confidential funds. Ni walang Yun nga yung namin yun nga yung contention namin, walang ultimate facts. Or yung SALN, for example, merong aligasyon doon na yung SALN daw niya from 2007 to 2024 ay tumaas. Tapos sinasabi, because tumaas,
malamang may unexplained wealth yan. Parang we're jumping into conclusions, hindi po ba? So ang sa amin po kasi, natural na naman siguro na tumaas ang SALN. Dahil through the years, nagtatrabaho tayo, plus ang SALN ay katulad ng Vice Presidente, may time na wala din siya sa government service at nagtrabaho sa pribadong sektor. So, kumbaga sa amin, that's why we answered na these are sweeping conclusions. So, maybe nakikita rin ng taong bayan yan na wala naman kasing clear, no, na allegations na nagpapakita na talagang may korupsyon o may binulsang pera ang ating Vice Presidente. But I don't want to speculate kung ano ang rason ng survey. Kahit kami, we are not swayed by the surveys, no. It really, if we're focused on the legal matters, sasagutin lang natin yung aligasyon as we see fit. And then pagdating naman sa survey, of course, maganda para sa atin na mataas ang trust ratings ng Vice Presidente. But those things can change easily, hindi ba? That's why focus lang kami na madepensahan natin ang Vice Presidente sa mga paratang na ito. Siguro follow-up na lang po Sige. dyan, dahil nga natalakay po natin yung SALN. Ano po yung threshold po para masabi na yung mga discrepancy sa SALN ay isang impeachable offense? Isn't this just supposed to be an administrative case po, attorney? Meron po ba tayo na, billion-billion na yung tinaas ng SALN, ito impeachable offense. But isn't it in the Constitution po, correct me if I'm wrong, attorney, that this does not amount, it's not tantamount to having an impeachable case po? Well, that's our position. But again, naiintindihan din naman natin yung arguments ng kapila. Kung meron talagang unexplained wealth, kumbaga may talagang pagtago ng siguro ng kayamanan na hindi kasi ma-explain dahil baka galing sa illegal na activity, then maybe that can ripen into an impeachable offense, hindi ba? But that, first of all, that should have been done while in office as an impeachable officer. And secondly, again, the term there is it's unexplained wealth, hindi ma-explain, no? So hindi naman porket tumaas ang SALN ay automatically ano na yan, may krimen na o may illegal nang ginawa. Maari namang galing yan sa legitimate activities, maaring galing sa sweldo, maaring galing sa dahil abogado rin ng ating Vice Presidente, maaring galing sa kanyang practice. So again, that's the problem when you always say na tumaas ang SALN, that's unexplained wealth. That's why we're saying walang ultimate facts. Hindi mapunto kung bakit nyo sinasabi na unexplained yung wealth na yan. When in fact, we're talking about a span of almost 20 years, no, from 2007 to 2025. So, yun lang po yung punto namin. That's why it's not for us kasi to do that. It's really for those the accusers, to first allege clearly kung bakit nila nasabi na may pagkakamali ka agad dito. Oo. So, Attorney Michael, aside from yun na nga, yung SALN, tsaka parang unexplained wealth na sinasabi, yung si Madriaga, isa siya rin bang tinik sa inyong defense, para sa inyong pagbibuild up ng defense, no, kay VP Sara? We had a couple of weeks ago, Attorney Paulo Panelo, and he discredited nga si Madriaga. But I'm just curious, kayo po, no, because ginagamit ngayon si Madriaga na parang witness, no, na siya talaga ay kumuha ng pera para sa Vice President na nanggaling sa mga pogo operator tsaka mga drug lords. Ano po ang inyong reaksyon dito po laban kay Madriaga? Opo, Ma'am Pat P, I wouldn't say tinik siya sa amin, no? Because yun nga, nag-file na nga ng case, ng complaint for perjury ang ating Vice Presidente laban kay Madriaga by the simple fact na hindi niya kilala personally itong si Ramil Madriaga, and particularly to the extent na pagkakatiwalaan niya kasi ang pinapalabas parang siya yung bagman, hindi ba? So yan ay mariin na tinatanggi ng ating Vice Presidente, hindi niya kakilala yan, and for all intents and purposes, as far as we're concerned, the testimony is fabricated, no? It's all mga pawang kasinungalingan. So kami naman, we're looking forward kung umakyat man to sa Senado to be able to cross-examine Ramil Madriaga so that we can expose, no, all these lies
that he's been saying against the Vice President. Okay. So my last question, Attorney Michael, is Congress says by the end of May, hopefully the hearings will have stopped by then, no? And it will be determined whether it will go up to the Senate or it will be terminated na sa Congress. In terms of readiness, you are 101% ready together with your client po. When will the hearings po start? After the religious holidays? Kailan niyo po umpisa? Kailan na po umpisa? Ang next kasi po na hearing sa House would be April 14. No? So, okay. now, pagdating sa kung magbobotohan man at matatransmit sa Senado, hindi ko po alam. No? That is within the time frame, I guess, that the House has allotted or allocated for the hearings. Sa ngayon, I think there are 4 hearing dates. I think the last one set preliminarily or initially would be April 29, if I'm not mistaken, around April 28 or 29. So after nun, di natin alam kung magbobotohan sila. No? But again, our position has always been, there's already been a finding of sufficiency in form. There's already been a finding of sufficiency in substance. And then there's already a finding of sufficiency in ground. Yes. So napagbotohan na nila yan, hindi ba? So if there's any hearing to be had, it should only be clarificatory. At kung may narinig naman tayo na meron na raw numero, no? They're confident na may numero na may akyat na to. So bakit hindi na lang magbotohan at iakyat na? Para doon magkaharap-harapan na tayo at malabas silang ebidensya nila talaga at ma-cross-examine namin ang kanilang mga witnesses, and at the same time we can present our own evidence and they can also cross-examine our own witnesses. Okay, kasi 1/3. You're looking at yung number? 157 kung sakaling mapasa po sa Senado? 1/3 Sa- ba ang vote? Sa plenary po, I think it's around 106 if I'm not 106, mistaken. okay. Oo, that's all they need. And they were able to get na 54, di ba? It was only Congressman Bong Suntay who voted no, correct, no? So, Yes, kulang yes, na lang nila ng less than, mga, 60 na lang siguro kung sabi mo 106 or thereabouts. Opo. So, kukunti na Opo, but lang. I don't want to speculate, Ma'am Patty, Yeah, no? I mean, oo. things can change. Yeah. Baka yung mga bumoto doon sa committee ay hindi bumoto sa plenary. So, I don't want to speculate because that is well within the wisdom of the House and its members. Pero I'm sure handa na si Handa Attorney na. Poe. Oo nga, na nga eh. Yung client ka nga, gigil na. Kaya sabi ko, ano bang recommendation? Hihintayin ba? Baka pent-up emotions, hindi makahintay si Pero ang VP hirap na Sara. yung disiplina ni VP Sara. Alam mo yung kung meron kang paninindigan, di ba? Gusto mo nang ilabas lahat, pero kailangan control. Magpigil. Chill muna. Chill. Thank you very much, Attorney Michael, and good luck po sa inyo. We'll have you again, ha? You'll have to keep us posted po dito po sa ongoing na mga impeachment hearings po laban po kay VP Sara. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. Of course, Ma'am Pat P at Ma'am Ricky, thank you very much for having me at anytime po, no? Basta meron tayong oras ay talaga po magbibigay kami ng update sa inyo. Maraming salamat din po at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ayan, Good maraming morning. salamat po kay Attorney Michael Poa, ang legal defense ni lawyer po ni Vice President Sara Duterte. Oras, alas 8:53 na po ng umaga. Samantala, meron pa tayong Pangalawang pangalawang issue natin. issue pa ito. Oo, pangalawa. Kasi nga, ito na yung mga nanay, mga may-ari ng mga karinderya, ng Yan mga na. restaurant. Ayan na ito. Patuloy po yung tumataas ang presyo po ng krudo at hinihikayat po ang pagtitipid ng gasolina at enerhiya. Nagpatupad po, ano ba itong aking Issue number 3 na ba tayo? Okay. Nagpatupad ang pamahalaan ng ilang hakbang tulad ng pagbabawas ng konsumo ng kuryente at fuel para matugunan ang epekto ng global oil crisis. Alamin natin po ang paraan para makatipid po ng gasolina. Ano bang mas economical ngayon, ang diesel ba or ang gas? Makakausap po natin si James Deacon, ang ating motoring journalist. Ngayon na po. Ngayon Hindi na. pa, mamaya sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ang gulo. Talaga, I'm back talaga in this chaotic world. At ang oras, alas 8:54 na po ng umaga. Ang ating question of the day, ngayong Lunes, ngayong Manic Kasi Monday. hindi natin naibigay kanina, Kasi hindi natin naibigay. Kasi talaga sinampan na lang. Hindi naman sinabi. Okay. Itong mag-long weekend. Di ba? Thursday, Friday. Holiday po yan. So marami daw, may balak pa rin daw mag-summer vacation. Pero marami po dahil nga, sabi nila, staycation na lang. Dito na lang. Staycation nga, sabi ko sa'yo, libo-libo inabot ko. Kaya nga, ito yung aming question. Napakadali. Ano ang plano ninyo
nyo? O, team bahay o team gala? Ayan. At ano na lang nyo po, i-text nyo ang inyong mga kasagutan. Tapos po mamaya babasahin po natin yan. Okay. Summer vacation, oo. Oras, alas 8:55 po at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating salarin, ipakita natin kung sa inyo. ASPN. Oras, alas 8:57 na po ng umaga. At alam nyo ba, nasa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang, may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:57 na po ng umaga. Ito na po, silipin na natin ang sinundang pangunahing news ngayong Lunes, March 30, Petsa de Peligro. Ang una nating headline story, sinimulan na po ng Pilipinas at China ang inisyal na pag-uusap para sa potensyal na oil at gas exploration sa South China Sea. Pinasimula ng dalawang bansa ang 24th Foreign Ministry consultations at ang 11th meeting of the Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea noong March 27 at 28 sa Guangzhou City sa Fujian, China. Tinalakay po ng magkabilang panig ang mga paunang hakbang patungo sa kooperasyon sa langis at gas. Binigyan diin nila ang halaga ng matatag na access sa enerhiya at fertilizer, kooperasyon sa green at renewable energy, kalakalan at agrikultura. Binigyan daan ng mga pulong na ito ang pagharap ng mga foreign minister ng dalawang bansa sa loob ng taong ito. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, nagkaroon din po ng prangka at masinsin na palitan ng pananaw ang dalawang panig tungkol sa sitwasyon sa South China Sea. Iginita nila ng Pilipinas ang posisyon nito tungkol sa issue at ang mga pangamba nito sa mga aksyon ng China. Samantala, hinikayat po ni Senator Win Gatchalian ang Executive Department na magsagawa po ng high-level talks kasama ang Iran para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz ng mga oil vessel na papuntang Pilipinas. Tinukoy po ni Gatchalian na nagawa ng Thailand na malampasan ang blockade sa gitnang silangan sa pamamagitan ng direktang pakikipagnegosasyon sa pamahalaan ng Iran para padaanin ang mga cargo ship nito. Binalita rin po ng senador na kamakailan lang ay nakatanggap ang Philippine Chamber of Commerce and Industry ng alok mula sa Uzbekistan para sa langis sa discounted na presyo na $40 hanggang $50 per barrel. O maganda yan, pag-discounted. Nauna na pong nangako si Energy Secretary Sharon Garin na may paparating pang langis sa mga darating na araw kasunod po ng 142,000 barrels na diesel na binili ng pamahalaan. Binigyan naman po ni Executive Secretary Ralph Recto ng credit ang mga opisyal ng Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin para sa pagkuha ng 1.04 million barrels ng diesel. Ayon po kay Executive Secretary Recto, darating po sa susunod na linggo ang unang batch ng naturang order. Katumbas nito ang 165.67 million liters at magiging sapat para sa 5 araw na pangangailangan ng bansa ng diesel. Target po ng Administrasyong Marcos na bumili po ng 2 million barrels ng diesel gamit po ang tinatayang 20 billion pesos po sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Inulat din po ni ES Recto na nagbigay ng malakas na garantiya ang Indonesia para sa tuloy-tuloy na supply ng coal na kailangan ng mga power plant ng bansa. Nauna na pong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng krudo ang bansa hanggang June 30. Inatasan niya ang DOE na kumuha po ng karagdagang supply para palakihin ang 45-day fuel stockpiling ng Pilipinas. So I guess we're safe until the end of June. Sana And nga. may coal daw. There's a strong commitment from Indonesia na patuloy ang pagdating ng coal para hindi naman tayo magka-brownout. You know, while I was in Japan, I got a text from my friend who's in the US. Sabi niya, Pat, is it true? Nagba-brownout na dyan? Sabi ko, ha?
Parang hindi naman. Kasi nga, sabi niya, I guess fake news. Siguro nga, marami nagsasabi, nako, brownout na dyan sa Pilipinas dahil wala na silang coal or mga oil products para ipatakbo yung ating mga power plants. Pero huwag naman po tayo Ang hirap magkalat ng mga naman. fake At news. saka hirap naman kung magka-brown out tayo dahil ang tag-init na nga tayo. Tag-init, correct. Diba? Pero magtipid pa rin tayo ng kuryente. Okay, Ricky Girl. Samantala, pinalulutang po ngayon ng ilang taga-suporta ng mga Duterte ang tambalan ng magkapatid na sina Vice Presidente Sara Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte para sa presidential elections 2028. Inilabas ni Attorney Israelito Torion ang naturang ideya sa isang social media post kasabay ng pagdiriwang ng mga supporters ng mga Duterte sa Davao City para sa ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Torion, ang abogadong unang naghain sa Korte Suprema ng petisyon for certiorari laban sa impeachment ni VP Sara. Lumutang na rin dati ang mga pangalan ng mga senador na sina Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Bongo at Amy Marcos bilang posibleng katambal ni VP Sara. At kasunod po ito ng pagdeklara ng VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Pero iginiit niya na hindi pa niya iniisip at pinagpaplanuhan ang halalan. Nauna na rin niyang sinabi na may napupusuan na siyang katambal, subalit hindi muna niya tutukuyin kung sino ito para hindi ito agad na mapolitika. Sa isang panayam noong Sabado, March 28, sinabi ni Sara Duterte na katulad ng eleksyon sa 2028, hindi rin niya prioridad sa ngayon ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Mas nakatutok niya siya at ang kanyang opisina sa pag-iisip ng paraan kung paano matutulungan ang taong bayan. Ayon kay San Juan Lone District Representative Isabel Maria Zamora, hindi na rin masyado magtatagal ang impeachment proceedings sa Kamara de Representantes laban kay VP Sara. Ayon sa Vice Chairperson ng komite, tatapusin ito ng House Committee on Justice sa huling bahagi ng Mayo. May limitasyon na 6 na pong session days mula sa pagpapasimula ng impeachment para matapos ang proseso. Naniniwala po si Zamora na may sapat na bilang ng mga kongresista para ma-impeach si VP Sara sa plenaryo. Isa sa mga sinasabing malaking bahagi ng kasalukuyang proseso ng impeachment ang testimonya na nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Nilinaw ni Zamora na tatalakayin pa sa mga pagdinig ang kredibilidad ni Madriaga. Iginit din niya na wala pa silang sinasabing may probable cause na. Isa rin anya yan sa mga tutukuyin sa mga pagdinig. Wala pa rin anyang articles of impeachment. Ipinaliwanag ni Zamora na magkakaroon lamang nito kapag nag-ideklara ng may probable cause. Samantala, ibinalita ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na bahagyang tumaba at malakas na muli ang tuhod ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binisita ng kongresista ang kanyang ama noong Huwebes, March 26. Inaalagaan niya ng mga doktor at nurse ang dating Pangulo sa detensyon nito sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Kaunay sa balitang yan, di ba? Si former E.S. Medaldea, Oo, nagka-heart yun na attack nga. daw, ninangiogram, Oo. habang nagbibigay siya ng isang speech daw dun sa araw ng Davao, nung weekend. So, nako, Humihingi nga ng panalangin si Oo, Senator Bongo para no? kay Para ES, former oo, ES Medaldea. Medaldea. Okay, sa ibang balita, pinag-aaralan na po ng Social Security System kung maaari bang magpatupad ng loan moratorium para sa mga miyembro nito at ng condonation program para sa contribution penalties ng mga employer bilang tulong sa pagbibigay kaluwagan sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon po kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, layon ng mga naturang panukalang hakbang na bigyan ng agarang kaluwagan ang mga manggagawa at mga employer na nahihirapan sa paghaharap sa lumalaking gastos. Pinalalakas din ng Department of Labor and Employment ang mga aksyon nito para tulungan ang mga manggagawa, particular po ang mga driver ng mga public utility vehicle. Ayon po kay DOLE spokesperson, Assistant Secretary Leonard Serrano, pinag-aaralan ng ahensya ang paggamit nito sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD program para makapagbigay ng emergency employment at income support. Nauna na pong naghanda ang DOLE ng initial standby fund na 1.2 billion pesos para sa mga manggagawang maaring mawala ng trabaho o mabawasan ang kinikita dahil po sa umiiral na krisis. Idadaan ang naturang budget sa TUPAD at sa DOLE Integrated Livelihood Program. Ipanatutupad ng DOLE ang mga tulong na ito sa ilalim po ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT
na itinatag sa pamamagitan ng Executive Order number 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency sa bansa. So parang yun na nga, parang relief, no? Yung mga dinededuct, yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, maski na papano, that adds up. Nakatulong. So, kung ang take-home mo, dati-rate, sabihin natin, 4,000, dahil nga marami kang binabayaran ng Ang mga daming bawas agad, ano? Oo. Sabihin natin, madagdagan ng 500 kasi moratorium muna dito sa mga contributions. O di, maski na papano, dagdag budget pa rin yun. Tama, oo, nako. Ayan, so, Oras, alas 9:07 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Nako, ito na nga, kahit kanina nasabi ko, yung mga nanay, makakausap po natin si Attorney Bong Insyong, ang chairman po ng United Broiler Association o UBRA tungkol sa presyo ng itlog at saka ng manok. Ayan, Ano ba nauna, 300 itlog o manok? pesos. Ewan ko, magkano na lang sila, Jack and Poy, kung sino nauna. Ayan po, pag-usapan natin po sa pagbabalik po ng ASPN. ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras, alas 9:09 na po ng umaga. And this Women's Empowerment Month, arangkada na ang ganda at negosyo. Para po sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy sa hustle, saan man makarating. Flash Express po ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. Oras muli, alas 9:10 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Attorney Bong Insyong, ang chairman po ng United Broiler Association o UBRA. Manok lang pa lang, pag-uusapan ngayon, manok lang. Magandang umaga po, Attorney Bong. Welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga po. Medyo mahina pa ho yung dating ng inyong tinig. O sige, lalakasan po ko na lang po yung mga boses po namin. Attorney Bong, nako, alam po namin na lahat po talaga ng bilihin tumataas. Nangunguna dyan syempre mga produktong petrolyo. Pero ito nakakabahala dahil may mga bali-balita, ang manok daw aabot daw sa 300 pesos kada kilo. Correct me if I'm wrong, bago po itong krisis parang nasa 200 na po ang kilo ng isang manok. Ano na po ngayon ang presyuhan ng ating ng manok po sa merkado? Unang-una po ay hindi ho kami nakonsulta ng DA tungkol sa 324 na presyo. Ang unang mali ho dyan ay parang ang dating ho kasi ay pagka tumaas ng ganito ang langis, tataas ng ganito ang manok. Hindi ho ganun ho yun. Sa kasalukuyan ho, lahat ho ng dagdag gastos, ang nagdadala ho ay ang industriya. Lugi nga ho ngayon. Oo. Wala ho sa tiyempo yung naging pag-anunsyo ng mga datos dahil nga hindi ho kami nakonsulta. Kasi ho, ang farm gate ho ngayon sa Central Luzon ho may 65 pababa na. Sa Rizal area ho ay nasa meron na siguro ho yung 75 na lang, 77. Kasi ho, ang break-even range ho kasi ng broiler ngayon ay nasa 90 to 100. Okay. Yun na nga ako nakakalungkot, nag-anunsyo ho ng gano'n, na-anunsyo ho ng gano'n doon sa Senado, doon sa hearing. Sa panahon na, wala ho talaga sa tempo, sa panahon na baksak ang presyo. Kaya, ngayon ho, yung kung makikita niyo ho yung DA bantay presyo nung Biyernes ng umaga, na ang prevailing ho ay nasa 200 to 220 pa rin. Hindi naman nagbago. Ang pinakamababaho, mababaho ngayon doon sa tinatawag na baksakan. Nung Friday ay nasa 140, may 130 pa nga. Ang highest ho ay yung mga may 250 na na-monitor yung DA bantay presyo. Yan ho yung halos talipapa na or tertiary market. Kanya ho, ang nakakalungkot lang nga ho, ang tumalab sa kaisipan ng marami, ay magiging 324 yung presyo ng manok sa dako-dako doon, ay hindi ho automatic yung kasi depende ho yan. Kasi maipasa ho siguro ng industriya yung dagdag gasto sa krudo, sa kuryente, kung maganda ho ang takbo ng pamilihan. Ngayon ho, ay walang pambili ang tao,
ay mahina ang demand, mapipilitan ho yung mga nasa farm magbenta ng mas mura na palugi. Yun nga ho ang nangyayari ngayon. Kanya hindi ho nagpaliwanag o hindi nabigyan ng konteksto, baka walang pagkakataon, hindi nabigyan ng konteksto ho yung mga numero. Kasi tinanong lang yung worst case scenario. Oo nga, Ang speculative. problema, ang lumipad hong balita ay magiging yung tiyak 300. na Oo. na magiging 324. Eh, yung malungkot. Oo. Yung mga younger members ho nga namin ay nagre-reklamo kasi nakakantsawan sila ng mga kaedad nila na libre ka naman doon sa ganitong fast food. Oo. Eh, titiba-tiba pala naman kayo. Oo. Nangyayari yun sa panahon na ang laki ng lugi. Okay. Na nanlugi nila na mahirap po eh. Oo. So, Attorney Bong, so hindi po totoo na nagtataas po ang presyo ngayon ng manok dahil yung linabas po ng DA, just to correct me if I'm wrong, to clarify, speculative lang po yun, no? Kung sakali. Pero hindi naman po, sabi nyo nga, nagmo-monitor naman po kayo sa mga merkado, pareho pa rin yung presyo, no? Naglalaro, 200 to 220 pa rin kada kilo ang presyo ng manok. Correct? Okay. Tama Okay ho. po. O, sige Okay. po. Ito lang, very interesting, no, attorney, no, na hindi po kayo pala nakikonsulta bago po naglabasan yung mga balita niyan. Kung kayo po ay naging bahagi po ng mga pagpupulong na yan, ano po yung sa tingin yung acceptable po na presyuhan na hindi naman po malulugi siguro ang ating mga nagmamanok? Ay, ganito ho yan. Kung ang break-even nga ho is, ang break-even range, depende ho sa klase ng player, ay 90 to 100. Ang para may kita naman yung industriya, di above 100. Para tiyak lahat ay may kita. Pero dahil sa mga panahon na ito, ay alam naman ho namin na mahina ho. Kasi hindi lang naman ho nangyari ngayon lang nangyari na mahina ang pambili ng tao. Halos isang taon na ito na kakaiba. Kahit nung Pasko ho, nasira ho ang presyo ng manok sa farm. Kanya lang ho, ang realidad ho ng Philippine agriculture, may disconnect ho talaga between farm gate and retail. Oo. Nangyayari ho yan kaya may crisis o wala. Yun ho ang hindi na ipaliwanag. Kasi nga ho, baka ho walang pagkakataon doon sa hearing. Pero yan ho, mahirap pag hindi nabibigyan ng konteksto yung mga announcement. Ang tumalab sa marami ay tiyak na magiging 324. Oo. So, Attorney Bong, ito po, no, magandang balita, no, at least hindi nagtaas po ang presyo ng mga manok. Pero nabanggit nyo kanina, nagrereklamo na yung mga ibang mga broilers na hindi po sila, na palugi na po sila. Yung paano po yun? Syempre tayo po ay nagnenegosyo, hindi naman po para malugi eh. Paano po nasa-subsidize po yung lugi? How do you make up for it, no? Para hindi po kayo malugi o tuluyan pong magsara itong mga nagpapaano ng mga manok, nagpapalaki. May titigil ho diyan. Ang realidad ho niyan ay may titigil diyan. All these years ho, ang nangyayari, merong tumitigil, may sumusuko, merong new entrants. Kasi nga ho, hindi ho merong batasonan na hindi na ipatupad yung tungkol sa data system. Kaya kung marami yung pumasok sa negosyo na to, sa hanap buhay na to, ang tinitingnan lang retail. Oo. Kasi pag tinignan mo yung retail price, wow, ang taas, kikita tayo dito. Hindi alam ho yung farm gate. Oo po. Kanya, iyon ho ang hamon talaga diyan kung seryoso talaga ang pamahalaan na paunlarin ng sektor ng agrikultura, linawin yung mga datos para yung business decision, klaro. Kung hindi ho, ang mangyayari ho niyan, merong malulugi, merong titigil, may susuko. Normal ho may new entrants, kaya nagtatagal. At saka yung new entrants ho in the last few years, mga multinationals na, mga dayo na. Ang nasa panganib ho sa mga panahon na ito, ay yung mga small and medium, malamang yan ang mawawala. Pero Attorney Bong, itong yung mga manok ho ba? Kasi hindi kayo nagtaas po ng presyo eh. Sabi nyo, yung demand,
pareho rin ho ba? O nakita nyo rin po na, kumbaga, marami na rin pong hindi bumibili ng manok? Kasi ngayon, feeling ko, mas mataas na po ang presyo ng isda eh. Pinakamura pa rin po ang manok, ang nakikita ko po sa merkado. Malambot ho ang demand, hinigop na ho ng gastusin sa enerhiya, sa krudo, yung pambili ho ng tao ng pagkain. Talagang naghahapit na ho ang mga kababayan natin. Mahirap ho talagang mga panahon na ito. Talagang malaki ang hamon ng ating bayan. Naku, ito na nga po, attorney, alam naman po natin, ako feeling ko po manok po yung national meat po ng Pilipinas bukod po sa baboy. Pero anywhere you go, alam mo, magpunta ka lang, buhay-bay ka lang sa EDSA, lahat ng billboard po doon tungkol sa manok. Saan kalsada ka ba magpunta, laging may restaurant na manok. Ang tanong po, meron na po ba tayong banta po ng shortage po sa supply ng manok kung magpapatuloy po itong krisis po sa gitnang silangan? Sa ngayon ho, ganito yan. Ang nakikita ko ho, ang delikado ho mangyari kung sabay hong maraming tumigil sa mga producers, lalo na yung small and medium, at saka ho yung mga legal na nag-i-import ng mga specialized cuts ng karning manok. Yung mga leg quarters, saka chicken cuts. Pag nagsabay ho yan, may hamon ho tayo dyan. Kailangan ho upuan ho ng DA yan habang maaga. Kasi ang hamon dyan, hindi lang yung presyo ng crudo, yung epekto ng presyo ng crudo sa fertilizer. Pagka nagmahal ho ang fertilizer, yung talagang bahagi ho ng patoka ay ang sangkap ay yellow corn na ang imported na dito tinatanim. Meron ding imported pero ang mahirap ho niyan, hindi ho natin ma-predict yung international prices at saka ho nag-depreciate ho ang peso. Lahat ho ng imports mamahal. Talaga alam niyo, pagka nag-usap po tayo ng matagal-tagal, baka ma-depress po tayo pare-pareho. Naku, wag naman po sana. Kasi nga ho, ay sayang ang ating bayan. Ang dami sanang pwedeng gawin. Daming potensyal. Marami resources. Hindi, kasi ho, naging kaisipan nga ho ng NEDA, ng mga ekonomista, ay we can always import if it's cheap. Ang nangyayari ngayon, pinagbabayaran ho ng mga pangkaraniwang mamamayan yung ganong kaisipan. Akala lagi forever ay available yung what is cheap. Imported. Nakadepende tayo sa trade. Napabayaan ho kasi yung agricultural sector. Alam naman po natin yan. Pero, nababaligtad pa nga ho kami. Ang sinasabi, protected kami, mataas na yung taripa. May maling kwento ho dyan. Tariff is high or low, not because of the rate, but because of the transaction value. Pag tinignan niyo ho yung data, mababa ho ang dumarating dito yung imported. Talon-talo ho yung local. Kasi yung mga pinanggagalingan ho niyan ng mga bansa, Brazil, US, Europe, Thailand, mga seryoso sa sektor ng agrikultura, sa pagkain nila. Gusto nila local, secure yung local source nila. Dito ho, may kayabangan din ho yung mga ekonomista natin, ay kayang-kaya ho raw ng trade yan. At ang model nila yung Singapore. Lagi nila sinasabi, 90% of the food in Singapore is ay imported. Kaya lang, ilan lang naman yung Singaporean. Tayo, daan milyon. Pero Attorney Bong, ito na, no, official dry season na. Alam po natin, tuwing mainit yung panahon, yung ating mga manok na mamatay, kumbaga lumiliit rin po yung kanilang, ang kanilang laki. So, aside from this, no, aside from the hamon po ng Middle East, ano pa mga hinaharap po na hamon po ng ating mga growers po ng manok? Kailangan ang gawin ho ng DA dyan, pag-ibahuhin ho yung kumpiyansa na mag-alaga pa. Kasi ho yung sinasabi niyo, pag-init may hamon sa production, medyo sa kalakhang bagay na address na ho yan ng technology. Marami na hong bagong facilities ngayon. Mahal nga lang. Yung climate control. Tapos yung mga may aircon na yung mga may aircon na po ngayon? Mas maganda ho ang buhay ng mga yan kaysa sa pangkaraniwang Pilipino. Wow! Okay. Kasi hindi ho lalaki.
Oo nga. Oo. Ngayon, yung mga conventional pa, yung mga sinauna, nandun naman ho sa mga lugar na malalamig. Oo. At saka sanay na ho yung mga datihan ho sa industriya, sanay na ho kung paano mag-alaga. Diyan nagkakaalaman kung sino talaga magmamanok. Oo. Kanya lang ho, ay ang concern, dapat upuan na ho ngayon sa manggagaling yung mais. Mm. Mais. Mais ang I-import ba oo. kung mag-i-import? Oo. Mag-i-import ba? Kung mag-i-import, dapat yung gagawin sa paraan na hindi aatrasin lokal. Yeah. Kasi because of the economic mindset ng mga ekonomista natin, they're more than willing to see local producers to lose their livelihood just to be able to say that we help the consumer. Pero ang reality, ma'am, ay umatras sa mga producers, umatras sa mga magsasaka, halimbawa sa palay, pero hindi naman nakikinabang yung consumer. At ang nangyayari nga sa consumer, dahil maraming industries ang nawawala, ang malaking exporto natin ay tao, OFW. Katulad ng nasabi ko sa inyo kanina, pag sinuri niyo ho yung problema, maganda ho, may hawak ang alak. Nako. Sabi nyo nga, iiyak tayo, iiyak. Sabi nyo, madidepress lang tayo. Madidepress tayo, attorney. Huwag na, ang dami na nating problema. Malakas ho uminom ng kape. Okay, oo. Ito, attorney, no, dahil nga ito nga sabi nyo nga po, itong tag-init na, may mga kama tayong kinakaharap. Pero bukod po dyan, dahil nga nabanggit nyo din na nagkaroon na po ng mga, kumbaga, interventions pagdating po sa tag-init, ito naman talaga yung punot dulo po ng lahat ng problema natin ngayon. Yung crisis po sa Middle East, ito hindi naman natin talaga malaman kung hanggang kailan po ito kung kailan po ito matatapos, ano? So ano po sa tingin nyo yung pinakamabisang paraan po na makakatulong po yung ating pamahalaan sa poultry industry sa panahon po ng ganitong crisis? Ay, una-una nga ho, yung sa mais, kailangan upuan na, kung mag-i-import, i-assure ho yung local farmers na hindi sila mapipinsala. Hindi na ho po pwede yung usual mentality na bahala na sa buhay nila yung mga magsasaka. Kasi kailangan natin na magtuloy-tuloy sila. Pangalawa ho, ay sa tingin ko, may pondo naman ho kasi sa yung tinatawag na Special Safeguards Duties Collections under Republic Act 8800. Meron ho dyan para sa broiler industry. Yun ho kasing safeguards, yung pondo na yan para doon sa apektado ng imports. Yung huling datos na nakita namin is mga 2.5 billion yan. Ang tingin ko dapat tulungan ho dyan yung mga nasa breeder segment ng industry. Yung nagpo-produce po ng sisiw na nagiging broiler. Kasi kahit meron kang patoka, kung wala ka namang sisiw, aalagaan mo. Kailangan ho ay imported ho yung mga breeder na yan. Kailangan tulungan na ho yan habang maaga. Kasi may lag time ho yan bago pag in-import mo yung itlog o sisiw niyan, 6 na buwan hanggang 7 buwan yan bago mangitlog, it will take time, may lag time. Kaya ngayon pa lang ho ay tulungan na. May pondo naman ho May pondo sana. Kanya lang hindi pa napa-finalize yung guidelines. Pagkatapos ho, ay importante rin ho, ay huwag ipanik yung publiko. Ayusin yung konteksto ng mga announcement. Halimbawa, doon sa hearing, kung hindi man nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaliwanag, pagkatapos sana ng hearing nagpaliwanag na malalim. Kasi nagiging aligagaho yung mga kababayan na ang dami na ng problema. Problema sa hanap buhay, dadagdagan mo pa, sasabihin mo, mamahal. Ay, kung makakaiwas, pagtulungan na. Kaya naman ho yan. Hindi na ho po pwede yung dating gawin na the private sector will have to adjust, the public will have to adjust. Iba ho ito Okay. This is structural na ho talaga to, and to a certain extent for a lot of our people, practically existential na mawawalan ng trabaho, mawawalan ng kabuhayan. Nako, sige, Attorney Bong, nakakalungkot, no? Sabi nyo nga, kung matagal-tagal pa na oras, baka ma-depress tayo, baka mag-iyakan po tayo. Mag-iinuman na ho tayo siguro. Pwede ba kumain na lang ng manok, Attorney Bong? Kumain na lang tayo ng fried chicken, chicken adobo, chicken inasal. Yun ang dinner ko kagabi, chicken inasal. Nako, maraming salamat po, Attorney Bong.
Bong, at sana po talaga sige lumakas po ma'am. talaga Aha. ang agrikultura po Salamat natin. din sa pagkakataon makapagpaliwanag. Salamat po, sir. Si Attorney Bong sige po, Insyong po, sige ang po. chairman po ng United Broilers Association po, or UBRA. Oras po, alas 9:28 na po ng umaga. As Kings Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. Kings Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo ng 1 milyon na cash prizes po ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes ang makakatanggap po ng business package mula sa Kings Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng Kings Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH Kings Empire Corporation o Kings Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Ang oras po, alas 9:30 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin ang ating suki, si James Dicken, ang ating motoring journalist at expert. Ayan po, sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:31 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. Oras muli, alas 9:32 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom ang napakapogi, ang suki rin po natin, si James Dicken. Magandang umaga, James. Welcome back to ASPN. Good morning, James. Good morning, magandang umaga po. Thank you for the Zoom. I can save gas while I get Yes. interviewed, di ba? Yes, that's why we called, because we want to ask your tips, diba? Because of this oil crisis, everybody now is crying, aray, 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 ang taas ng presyo ng gasolina, ng diesel, tapos ang pamasahe, diba, kung meron man, diba, tumataas na rin. So James, as a motoring expert, what tips can you share with us to help us in this crisis right now? Well, one of these tips would be this, what we're doing right now. If Zoom you na can lang. get something done via an online platform, whether it's Zoom or whether it's your banking or whether anything, there's so many things that can be replaced through online, please consider that. And that's not talking just to the people, but to the employers as well. If you can consider, again, work from home. I know it's a tricky thing for employers. I know sometimes they feel that they lose control of the productivity, but I think desperate times call for desperate measures. And there are some employees that yes take advantage of that, but there are some employees that do far better when they work from home. So use a filter to find out who's who and who to keep. Oh, Okay. okay. So ngayon nga, James, di ba? Grabe, ang diesel. Parang before Bukas, tataas pa. people used to buy diesel-fueled na mga engines, Watch mga your sasakyan. language. Ha? Sorry, when you say that, it sounds like a curse word, diesel now. Sorry, masakit sa tenga eh. Sorry, Ricky. My It's a apologies. luxury I vehicle thought you were now. swearing at Sabi me. nga yan, ba, kung gusto mo mag-amoy mayaman, pumunta ka sa gasolinahan, maglagay ka dito ng diesel sa leeg mo Correct, para oo. amoy yayamanin You know, ka. Pero ito na nga, di ba, that's true. before talagang bumibili yung tao ng sasakyan na diesel, kasi nakakatipid, pero ngayon grabe yung taas ng presyo, mas mataas pa kaysa sa gasolina. So siguro bigyan natin, ano ba mas magandang gamitin ngayon? Kung halimbawa may option ka, gasolina o diesel? Well, it's a tricky spot because medyo layered yung question, Ricky. I feel you because I drive a diesel and it's an SUV, so it costs more than almost 10,000 to fill up the tank because it's a big tank, 80 Yeah. liters. Yeah. So you can imagine the feeling of that. Now, when I say it's a layered question, Yeah. these oil crises traditionally they're temporary. They feel like they're gonna last forever. When you're in it, for sure, because everything gets affected. But you have to consider
like if you're going to upgrade your car just to get through this crisis, the math may not be mathing because you might be losing 2, 3, 400,000 pesos selling your car in a hurry because you're trying to save on gas, and then you pay a premium for something smaller or electrified or something like that. And then when the gas crisis moves, you'll be stuck going, oh my God, I lost so much in that trade. So you don't do things through panic. Don't make panic decisions. Yeah. If you are going to upgrade anyway, if you were, let's say that's part of your cycle, then by all means consider an EV, a hybrid, a PHEV. That's sensible because you're already in the market for one. But I guess what I want to caution people is to do knee-jerk reactions where they're going to, out of panic, sell because you will not get a good price right now if you're selling for those reasons. Because the people who are going to buy under these conditions would want a heavily discounted price. Yeah. I know because I tried to sell my SUV too. Did you, I were you able learned to the hard sell way. it? Were you able to sell Grabe it? yung low balling. Low Grabe. ballers na yun. So I would consider that, just take it easy for now. Chill Try lang. to plan your trips. You would be surprised how much you can save just by being a little bit more aware of your trips. For example, we're in a household of 5 people driving at the moment, right? Of course, there's some staff as well. What we try to do is before, when we would go to Makati, we live in the south. Yeah. I mean, kanya-kanya, everybody would just do their own thing. They'd take their own cars. Now, we all talk. Like, we Wow. really talk at night. Where are you going tomorrow? What's your plans tomorrow? Can I make sabay? Yeah. So we're making these sort of clever decisions. We're trying to be smart about it. And it's not that we're not doing things that we have to do. We're still doing that because we have work, we have this. But every time we can combine trips, every time that we can coordinate with each other and have one less car on the road, it's better. Yeah. And it's better not just for the fuel crisis, but even when the fuel crisis passes, we're going to start getting into good habits Yes. to avoid traffic. Right, We know right. naman that when the fuel goes down, the traffic goes up too, diba? So what we want to do is make the most of a very, very, very difficult situation and try to pick up some good habits moving forward because these good habits will pay dividends even after the crisis. Oo. Do you think, James, the government is doing enough in terms of this crisis? There was a while ago, I just read an article, I read a report that Senator Win Gatchalian wants the DOE to talk to Iran to allow safe passage because Thailand was able to do that. Us ordering all these barrels of diesel, supplying us until the end of the month, are we doing the right thing, or do you think these are all just band-aid solutions again? Do we have to increase our buffer supply from 45 days? Should we increase it to 60, 90 days? Like Japan has almost a year. We are so fuel dependent, right? Everything is Yes, we are. imported. Should we have another refinery aside from the one of Petron? Should we return it now to government? Like Ramon Ang said, okay, I will sell it back to government only if you promise me that you will run it more efficiently than I am. I just want to pick your mind. What are your thoughts on this? Well, I'll have to be very honest that geopolitics is not my strength. No? Yeah. So I can't really give you a credible or a very fixed opinion on that. It sounds easy from a layman's point of view that let's talk to Iran. I don't know how that affects our relationship with the Yeah. U.S. We are, of course, allies, and that gets a little complicated. So I can't really comment on that. But when you ask about what we can do for the motorists, it seems a little bit, it doesn't seem like it's moving fast enough. For example, the excise tax, that took a little bit longer than I think Yeah. it should have. So what we can do is control what we can control. That's within the Philippine government. That. Also the excise tax. Also, we need to look at the CME blend for diesel, right? yeah. That is another area of concern that when it reaches a certain price, it can negate the benefits of it. I know that's there for the coconut farmers, and I support that. I want to be Biodiesel. clear about that. Yeah. Biodiesel is important also for the coconut farmers. I agree with that. Yeah. But there does come a point when coconut oil is stable, that's fine. But when the price goes up, which it has as well, we also have to look at a automatic trigger that will stop at a certain point so that it doesn't affect the pump price of diesel. When you add all these things up,
then they make a bit of a difference. Then, of course, you have to subsidize PUVs unless you allow them, of course, to let their rates go up. But, LTFRB are careful about that Yeah. too. So you got to give them some kind of a subsidy. I'll admit, as much as we like to bash government because they're an easy target sometimes, it's a very difficult spot that they're in. I personally think that yes, they could do a little bit more on the local end as far as securing our energy. Yes, be a little bit more proactive and a little bit more forward thinking so that we don't react like this. What Ramon Ang is saying is correct. I mean, if you can run it more efficiently, by all means, but don't kasi when there's a crisis, now you're in a knee-jerk reaction, just Yeah. like I was talking about panic selling with the SUVs. But as a nation, you're now panic buying and you're not in a good position. You're not in a position of strength. Yeah. You are really going to be exploited and extorted and brought to your knees. So you have to think about these things 10 years from now, from the next supply shock. I don't know if there's many options available to us without us compromising ourselves as a sovereign nation when we deal with Iran versus what we can do in terms of energy independence later on. We have to look more at that. But that is down the line. That's 10 years down the line. Yeah. But when do you start? You start now, right? Or you start yesterday. That's the important thing. We cannot just keep knee-jerk reaction Correct. to all of this because we just don't hold the cards. Is Yeah. what I'm Yeah, saying. yeah. We have- Kumbaga, we we're have not to in be this- Girl Scouts and Boy Scouts. We have to be prepared. we're not negotiating in the point of strength, di ba? I mean, we have nothing to That's correct. offer. Yeah. Ako okay. naman, James, let's go back to your specialization, your specialty, motoring nga. Because a lot of people now, they're trying to find ways talaga to save from their gasoline consumption. Like for me, for example, I've always used 95 octane sa sasakyan ko. Pero parang nakakatempt. No, na buwaba ng 93 ba yun or 91? Kung The ano lower yung- one or oo. unleaded, ganun My question now being is it economical ba? Do you think it's prudent for me or for other motorists to lower kumbaga yung consumption nila? The cheaper, to use the basic. Using the lower octane gasoline. Siguro una sa lahat, in simple terms, ano ba yung octane? Kasi ako mismo, Patpi, di ba, nalilito ako, my children were asking, Oh. Notice the difference if you gas up with Yung 95 or 92. 91. Ako And the cheapest. Kasi ngayon kasi, ang difference for me now is mura, yung Oo, 91 parang or yung pinaka-cheap. unleaded. Pero like what you said, we shouldn't have knee-jerk reactions. Mas makakatipid ba ako ngayon or baka mas masira naman yung sasakyan ko? Pagtapos sa yung crisis, lagot naman ako. Malaki naman yung problema kapag nasira yung kotse ko. Can you, number one, please, explain to us in simple terms nga, ano ba yung pagkakaiba-iba ng mga gasolina? Number two, mas makakatipid ba ako in the long run kung halimbawa mag-shift ako? Please give us the alternatives. Please give us the options. Paki-explain ka sa aming mga hindi naman talaga motoring experts. Okay, ChatGPT, ano ba? Sorry, nahuli, sorry. No, Ricky, that's a very good question. I appreciate that a lot because I get that question. Octane ratings are basically, they are designed for specific cars. So to answer your question, if your car is rated for 95 octane, stick to 95 octane because that's how your car was designed. It's all to do with the compression of your cylinders and how the fuel ignites. So if you are using a higher octane than your car needs, you are really wasting money. For example, some people, they put the Blaze 100. Kasi, Yeah. I'm talking especially about before when fuel wasn't 100 plus, no? They would put Blaze 100 because, wow, my car will go faster. No. It has nothing to do with that. The octane rating is purely designed for different compression ratios for different engines. So, for example, my SUV, it can take a much lower octane fuel. If I put a higher octane fuel, I'm not going to hurt the car, but I'm just basically throwing money away because I'm paying for something that my car can't even benefit from Yeah. because it wasn't designed to do that. But the opposite is not true. The opposite in reverse can damage your engine. So if your car is designed for 95 octane and you use 91 or 93, you'll have what you call engine knock. So that engine knock in the beginning, not so serious. You can do 1 or 2 tanks on that, no problem. You'll hear it, but it's okay. But if you do prolonged use of that, you are going to end up with a few more problems. So just stick to the octane rating of your car. It's very easy to research what your car's engine is and what octane rating you should use. Just stick to that. You're not going to get any benefit if you go higher. You could possibly do a little more damage if you go lower. So just stick to the rating.
I have an old SUV, so I was using before Blaze. Now, the reason I was using Blaze was not for the octane rating. It was 100. My car can take 91. I was using it because Blaze is the only fuel that doesn't have bio mix in it. Now, the bioethanol mix for older cars is not the best mix because it can dry out your rubber fuse hosing, etc. It wasn't designed for that. Modern cars, no problem. They can take a 10-20% ethanol mix. But cars around my car, like it's 30 years old, I have to be careful with that. But the reason I'm bringing up the point is during this fuel crisis, I went back to 93, the cheapest. pinaka-lowest. Yeah. Yes, I did. Because I'm thinking, hindi ko na kaya. And, if it's just getting through this crisis, I can, it won't surely cause that much damage because this is long-term damage that you're Yeah. talking about. But we're only talking about older cars. Yeah. So the bioethanol mix is not a problem for the newer cars. They're designed to take that. Oo. Speaking of oil, whether that's diesel or gasoline, should you patronize just one brand? Let's say you started using Petron. Should you always use Petron? Does it matter? Or does it matter if you go to Shells? Depending on Palit-palit ka, no? convenience. No? If you ran out of gas and then you see Shell but you're always a Petron user, or you go to Caltex, or you go to Total or Sea Oil, does it make a difference? Or that's really all the same? Well, depends who you ask. If you ask the marketing departments, it makes a very big difference. It's a life and death situation. But in reality, I used to use just one brand. I only do that because I'm kind of fanatical with my car, Yeah. and I like the idea of having a consistent type of fuel in my car. Having said that, when the pinch came with the price crisis, now I'm more price driven. Yeah. So the answer to your question is you can change brands without any problem. But what I think you need to be more careful of, and what I'm more careful of, is how much volume does that gas station use? Because that's where you can run into a little bit more trouble. Like when you go to the smaller types of gas stations that doesn't have the same kind of turnover, you have more susceptibility to having contaminated fuel. Water that gathers in the tanks gets a bit more moisture because it's not being used as much. So that's probably the only thing that I would be more cautious about is the kind of gas station that it is. If it looks a little bit crummy and it Yeah. doesn't look like it's maintained well Shady. and you Yeah. don't see a lot of volume going through there, I tend to avoid those things and go to a bigger gas station because I'm more comfortable with the having a bit more fuel volume going through there so that the storage doesn't become an issue more so than the brand. But if you love your car a lot, I would stick with the top 3, top 4 brands just for peace of mind. That's Yeah. not to say that the others will hurt your car. That's more, I think, more internal, not for me as a car enthusiast. Oh, okay. Because I'm also like you. I have loyalty. I'm very Creature of loyal habit. to one brand. That's why I wanted. loyal too. Yeah. So, but that was what I always wanted to find out. If there is a difference, the diesel, let's say in Shell, is it really different from the diesel of Petron or the diesel of Total? And if it makes really a difference. But you're saying now because now we're in a crisis, price points. No, what matters most now is price. But avoid those small and maybe Mga shady, shady, mga fly-by-night. fly no? by- I'll just add very quickly that Yeah. they're minor differences, but I think most of the differences are in the additives, like the detergents and the additives for Oh. extra. Like, okay, you have some gasoline stations claiming we put an additive that clears out the carbon deposits and all that. These are just little bits, but I think that in a crisis, to switch brands because you're price driven now, not a problem at all. a problem. When prices go back to normal and the pain, the pain of that decision doesn't matter as much, Yeah. then by all means, I'm also like that. Yeah. I stick to one brand all the time, but I have a breaking point. My breaking point is 90 pesos per liter. Per Paano liter. yan? It's already 120 plus per liter. Just Tomorrow it will be it a will 130 140 plus for na. diesel. Okay. Okay, James, Before we go, I just want to make sure that I cover one more tip, if that's okay. Yes, please. Because I think when we were discussing about this, a lot about tips on how to save gas.
One of the big issues that's happening right now, literally as we speak. So we're on the air. It's happening in the MMDA offices. They're doing a policy meeting right now for carpooling. And I think this is something very important for your viewers to get behind, because these are the kinds of community-driven efforts that can really make a difference, because it doesn't cost the government anything. Yeah. No infrastructure, no new taxes, no new laws, no new anything. All they have to do is just give a green light that they won't impound anybody. They won't come after you if you have a community-driven carpooling system. I want to make a distinction between community-driven and profit-driven, because we Right. always have opportunists that come Yeah, in mga kolorum. during these situations, and then yes, they exploit it. Yeah. We're also against that. I understand where the LTFRB are coming from. They're trying to protect the riding public. They have a mandate. I respect that. Having said that, there are always ways to sort of achieve both. Let the community handle their own carpooling. I'm suggesting that we talk to our homeowners association or our companies, and then we register there. Because I don't want this to be a free-for-all for everybody. I live in a village in the South. It's a big village. It's so easy for me to say, okay, go to my homeowners association, register and say, I'm willing to offer a ride. And then anyone that wants a ride, I'm talking long-term, they go and register once, just once at your HOA. And once they get that, and we establish you are a resident or you work in the same building, then you are part of the carpooling community here. And then among yourselves, you can discuss and talk about how you split the cost. That's between adults in a private car. But I really think that these are the efforts that will really make a difference, because we can take 3-4 cars off the road for every one trip. Yeah. Right. Think Oo. about that. I don't Yeah. think of a policy that can get a better result than that. Actually, I think I saw nga, no, during the weekend, I think I saw your post on Instagram that you were carpooling with your kids. Was it your kids or your neighbors? So, but aside from that, aside from the carpooling, the long holidays, there's a long weekend coming. Any other tips aside from carpooling? For example, I cannot carpool with anyone, but I really have to go on this trip, like to visit my family, etc. What other fuel-saving tips can you give our televiewers and our listeners? Is it true also, like, for example, I heard that if you're gonna go to a gas station and have some gas and fuel pumped in your engine, you ask to be level 1. Is it true? Like, halimbawa, just the number 1, because it will reduce Expand. down the air. I don't know how it Correct. works. Like, so any other tips so that we can save? Everybody's having such a hard time already. If Pat P and I were saying, like, if people like us who are already somehow comfortable with life are actually feeling the burden, what more our kababayans who are minimum wage workers? But sometimes really life, you cannot control it if you have to go somewhere and commute. So what other fuel saving tips can you share with us? The thing about the first click, there's some logic to that, because fuel expands, especially in the heat, right? So when the temperature outside gets hot, it expands. So if you don't have any room for expansion, when you make it sagad, like they do in the gas station, sagad po or first click. Automatic. First click ka na lang. Yeah. First click. First And click. also, I mean, if you really wanted to be particular about it, they say, when you load up at night, there's a little bit more less Yeah. expansion. That might help a little bit. But I think the bigger things here are driving habits. A lot of people forget this. They make all sorts of sacrifices everywhere else, but then they get into the car and then they don't know how to modulate their right foot. Yeah. They're just on and off like a. So what's You the know, best that's- way? What's the best way to modulate your The best your way is to be gradually? very smooth Yeah. with the gas pedal Yeah. and to anticipate. It takes its basic physics. How much energy does it take to get momentum? How much energy does it take to push a 2-ton vehicle? A lot. How much energy does it take to maintain momentum? Very, very little. So with that in mind, you have to also plan the way you drive. Anticipate. Some people, I know this is a lot, like taxi drivers, TNBS drivers, and again, and I wonder, you should be so sensitive to the price of fuel, but yet I Yeah. see the way you drive. You brake at the last minute to get to the thing, to stoplight. You put your foot on the gas to take off the lights. You're the first off the traffic lights like that. And I'm like, what's the point? We all end up at the same lights at the same time. If you just coasted, if you just lifted off, Yeah. and instead of braking at the last minute, just coasted a little bit. Once you add all those things up, it makes a difference. You could save easily 10, 15,
20%. I've done it on my own. I've checked my own mileage and the way I drive. I can go from when I drive without thinking, like I just fuel's cheap, and my old car would do about 6 to 6.5 kilometers per liter. I can bring that up to 12. Oh. But of course, that's me being a little bit. But I'm just saying that's how But that's far I can probably take not it. city driving. That's probably on a Highways. highway. It's trying to be. It's mostly on the highway, but it's Yeah. really being particular. But that's an extreme case. Yeah. But to get 15 to 20% is not extreme at all. Yeah. That's easy just on driving habits alone. Yeah. Also, check your car. Look in the trunk of your car. You know how much sometimes people leave in the Weight. trunk of their Yeah. car? No, the There's weight. 50, 60, 70 pounds worth of garbage in there that they don't need. Yeah. And they're lugging around. That weight, that uses more fuel. Plan your trips. You talked about Holy Week, etc. Plan your trips. Don't travel at the peak time. If you can avoid it, try to plan your trips outside of peak time. Because if you get caught in a 3-4 hour traffic jam going to Baguio or Yeah. somewhere there on Quezon or Marcos Highway, can you imagine how much gas you're using versus picking a time, choosing outside the off-peak Yeah. or in the off-peak hours, and then try traveling then? It's just about, this is the part that I look at and I go, okay, let's these crises tend to force us to think about, all right, what were we missing before? A lot of these things, like I said in the earlier part of this interview, are habits that we can form now because we're forced to, that will serve us forever. We don't need to drop Change these habits habits. when the fuel crisis leaves. Yeah. We can start thinking, okay, anticipating, planning your trips, sharing rides when you can. All of these things are good habits to get into with or without a fuel crisis. But James, how about tire pressure? I think people also forget Oh, that. yes. The correct tire Correct. pressure. Thank you. Very, very big deal. Pound for pound, one of the bigger ones that you can do for your car, and it's free. Yeah. Or just costs you a tip. If you get the guy to do it, then give him a tip naman. Don't Yeah, be free 20 for it. pesos at least. Yeah, Yeah, correct. at least. Oo. Per tire naman. Oo. The tire pressure, no? Dapat na. How often should you check on your tire pressure? I would do it every time I filled up my tank. That's Oh. as a habit. Oh, Because, oh, you know, that's usually once every, depending on how much you drive, a week, 10 days, Oh. depending on your distances. And it costs you nothing. Yeah. I mean, you just, sometimes, you know, the line's too long. Okay, well, that's fine. Because if you're doing it every week or every 10 days, Yeah. even if you miss one, it's fine, Yeah, you know. yeah, But it's yeah. just to get into the habit. Like when you pull into to your gas station, when you're filling up, just check the tire, check the Correct. fluids if you can. Anyway, they're offering naman eh. Yeah, yeah. Most of these gas stations are full service. Oo. Paki-check ng oil, ng water, sir. Yeah. like- Yeah. Okay. Thank you very much, James. And hopefully this crisis ends very soon, sooner than soon. We're all already suffering from this, but hopefully with all your driving tips and motoring tips, and we'll be able to get by. So thank you very much again, James, Thank for you, your James. invaluable tips. Salamat po. Mabuhay kayong lahat. Thank you. And happy motoring to everybody and drive safely Yes. and efficiently. Okay. Thank you Thank very you, much, James. James. At ang oras, alas 9:58 na po ng umaga. At ang oras ay ito atid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:58 at ang aming question of the day, ang sambayanan pinusuhan natin. Ngayong long summer vacation, gaano na kayo kahanda? Team gala o team bahay na lang? At bakit? Basahin natin po ang Facebook comment. Sabi po ni IJ Saavedra, team bahay po para makapagpahinga. Watch ng Netflix movies and series. And of course, hindi po pahuhuli ang ASPN sa Net25 po para makatipid po at hindi po makapaggala po. Sabi ni IJ Saavedra. Sabi naman ni Mary Jane Delgado, team bahay na lang. Yung ipanggagala po ay ibibili lang ng food stocks para lagi pong handa.
Sabi naman ni Bench Michael Carinan, team bahay lang muna dahil po sa nangyayaring krisis, mas kailangan po ang budget pagdating po ng times to survive. Sabi naman ni Ernesto Priscilla Makalinaw, team bahay, una, mahal po ang gas. Pangalawa, kailangan magtipid sa taas ng bilihin ngayon. Sabi naman ni Giovanni Ardales, team bahay na lang po dahil sa mahal ng presyo ng gasolina at pangunahing bilihin. So lahat po talaga nag-team bahay. Ikaw ba, team bahay ka ngayon? Team gala pa rin. No, because Iba my talaga mom's kapag sister, maraming nun na lang hindi hindi, my mom's sister, my tita Jojo is in town. She's visiting from the States. So, take time to bond. So, we're going to go to Silang, Cavite. Ay, dahil dyan susundan natin si Pat P sa Cavite. Cavite. Kasama si Ryan. Oh, sa Cavite na lamang. Ayan po, happy 30th birthday naman kay Rema Faye Miranda. At happy birthday po kay Brother Noel Manuel ng Santa Cruz, Ilocos Sur. At dito po sa ESPN, mahalagang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghahanap natin sa katotohanan kaya sa bawat issue na papanahon. Parti po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan po natin ang ating mga problema. Mag-food trip po tayo na masarap, gumala at gumawa po ng masasayang alaala. At syempre po, patuloy pa rin po tayo manalangin. Kaya tutok pa rin kayo dito bukas, ha? Ano sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga, girls! See you tomorrow! Ng gabi, mata ng adventure na show dito lang sa Net 25. Happy Monday!